para sa 120 kapatid na namatay sa labanan sa Beijing. Pagbati sa Longdi sa paglilinis ng mga kalaban, pagbati sa Longdi, pagbati sa Juyujun. Pagbati sa Longdi, pagbati sa Juyujun. Gamit ang dugo ng pinuno ng bandido ng Dongdao para sa aking mga kasama, para ang kanilang mga kaluluwa ay manatili sa langit. Ye-san, hindi mo ako maaaring patayin. Ang aming inuo sa Kura Guard ng Dongdao, hindi ka pababayaan. Kahit pa dumating ang inuo ninyo, papayagan ko pa rin siyang putulan ng ulo ng walang pag-aalinlangan. Ibigay mo rito ang espada. Huwag! Ye-san, huwag mo akong patayin. Patawarin mo po ako. Ngayon, si Yetian, pinugutan ng ulo ang pinuno ng bandido ng Dongdao sa Beijing. Sa darating na araw, tiyak na pupugutan ko rin ng ulo ang inuo. Mga kapatid, ngayong araw na ito, sumunod kayo sa akin. Apakan ang buong Dongdao, puksain ang inuo. Longdi, may nagbago sa kalagayan ng Jiangsheng. Ayon sa ulat, narinig ng Jiangsheng ang tagumpay sa Beijing at gagamitin ng Ye Jia, ang iyong kapatid na si Yehan, para magdaos ng malaking piging ng kagandahan bilang pagdiriwang ng tagumpay. Gusto naman ng Su Jia na humanap ng bagong mapapangasawa para sa iyong nobya, si Su Yan. 5 taon na. Ye Jia, hinahanap mo ba ang kamatayan? Ihanda na agad ang eroplano. Bumalik tayo sa Jiangsheng. Handa akong mamatay para sa kadakilaan ng Longdi. Handa kaming mamatay para sa Longdi. Pamilyang Ye, Pamilyang Su, 5 taon ng galit at paghihiganti. Oras na para wakasan ito. Agad na harangan ang himpapawid na sona. Ngayong araw, sa loob ng probinsya ng Jiang, maliban sa pribadong ruta ng paglipad ni Longdi, walang sinumang eroplano ang pinapayagang dumaan sa ibabaw ng probinsya ng Jiang. Kapag may natuklasan, agad itong pababain. Sabi ng usap-usapan, malapit nang dumating si Longdi sa probinsya ng Jiang at pupunta roon ang lahat ng malalaking pamilya upang salubungin siya. Dapat nating unahan sila upang maging tayo ang unang makakita kay Longdi. Pamilyang Ye, dito mismo 5 taon na ang nakalipas, pinalayas ako ng parang aso. Nakipagkasundo ako kay Suyan. Mula ngayon, isa na tayong pamilya? Hi, ate. Ang sakit. Hindi ako makahinga. Yetian, iligtas mo ako. Ako. Ate, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ako makahinga. Ang pagliligtas muna ang importante. Yetian, wag. Ako ang magiging ate mo sa hinaharap. Ate, Hindi mo ako pwedeng gawin ito. Hayop ka. ate, sinasalba kita. Bitawan mo ako, ate. Tulong. Yan. Yetian, ako ang kasintahan ng kuya mo, ni Yemang. Mismo ang kasintahan, ang magiging hipag mo. Bakit mo ako ginagahasa? Hindi ko talaga ginagawa yan. Ako, para salbahin siya ang sadya ko. Hayop ka. Hindi ko akalain na isa kang walang kabuluhang tao. Sa araw pa ng ating engagement, gagawin mo ang ganitong kahiyahiyang bagay. Suyan, maniwala ka sa akin. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Mayroon ka pa bang sasabihin? Matagal na tayong magkasama simula pagkabata. Napakabulag ko talaga. Yetian. Aking mabuting kapatid. Itinuturing kitang tunay na kapatid. Ganyan ba ang pagtingin mo sa akin bilang kuya mo? Yetian, bagamat isa kang ampon ng pamilyang Ye, itinuring kitang parang tunay kong anak at ipinakasal pa kita kay Suyan, talagang binigo mo ako. Ama. Sa mismong araw ng sarili mong engagement, ginahasa mo ang magiging hipag mo. Ang pamilyang Ye ay hindi magtatago ng walang kwentang tao na katulad mo. Ha. Naiintindihan ko na. Ang kapatid kong si Yehan, wala siyang kasalanan. Sana ay alagaan ninyo siya. Ang ampon ng pamilyang Ye ay isang rapist. 5
5 taon na. Walang nakakaalam kung gaano karami ang isinakripisyo ko sa 5 taong ito. Panahon na para linawin ang katotohanan noon. Longdi, agad kong ipapahuli sa siyam na yumo na hukbo ang buong pamilya Ye para tanungin tungkol sa katotohanan. Wag na. Ang kahihiyan noong araw ay ako mismo ang dapat maghiganti. Hahaha, 5 taon na. Ang pamilya Ye ay ganoon pa rin. Lola, nasaan ang kapatid kong si Yehan? Yetian? Buhay ka pa pala? Kung buhay ka, umalis ka na. At lumayo, naglakas loob ka pang bumalik? Hindi ka ba natatakot na mabilanggo? Ang pamilya Ye ay bahay ko rin. Bakit hindi ako makakabalik? Bahay mo? Isa ka lang ampon ng pamilya Ye. Isa kang aso lang. Ang ampon, nagtaksil sa may-ari at gumahasa sa hipag. Ang iyong pangalan ay bulok na sa buong lalawigan ng Jiang. Isa kang walang kuwenta talaga at matagal na kitang pinalaya sa aming pamilya Ye. Ano ba talaga ang totoo noon? Lin Chuyue, akala mo ba ay maitatago mo ito habang buhay? Anong nangyari noon? Ikaw mismo. Noong araw ay nagustuhan mo ang aking kagandahan at sinubukang angkinin ako. Ang pamilya Ye ay mayaman at makapangyarihan. Natatakot na ako na isang ampon ay makakuha ng mana, kaya ginawa ninyo akong biktima ninyo. Hindi ko na kayo kukulitin pa. Ang dahilan ng pagbalik ko ngayon ay para kunin ang kapatid kong si Yehan. Naku, mukhang huli ka na. Ngayong gabi, ang lahat ng nangungunang mayayaman ng lalawigan ng Jiang upang salubungin ang Longdi ay sadyang ginamit ang kapatid mong si Yehan para magsimula ng human feast bilang pagdiriwang. Sa oras na ito, baka nagsimula na. Ginamit ninyo ang kapatid ko para sa human feast? Hinahanap talaga ninyo ang inyong kamatayan. Yetian, rebelde ka. Nangangahas kang bastusin at apihin ang iyong hipag? Pambabastos ba ito? Kung ganoon, ano naman ang ginawa ninyo sa pang-aapi ninyo sa kapatid ko? Isang hamak na babae, karangalan niya ang makapagbigay ng kontribusyon sa pamilya Ye. Hamak? Nambibitag ng kapatid at nagtataksil sa kapwa babae, ikaw ang hamak? Yetian, napakawalang hiya mo. Kinupkup ka ng pamilya Ye sa loob ng napakaraming taon. Gumawa ka na ng eskandalo sa pang-aapi sa iyong hipag. Hindi pa ba sapat yon? Naglakas loob ka pang bumalik para gumawa ng gulo? Para kang hayop. Ayan ang sa taong para kang hayop. Bilang isang nag-ampon, ginagamit mo ang katawan ng inampon mong anak para lamang magbigay lugod sa mga makapangyarihan. Ikaw ang tunay na parang hayop. Etian, pati ba naman ang matandang lola? Nagawa mong saktan? Isa ka lang halimaw na walang pinanggalingan. Hintayin mo lang ang pagbalik ni Yemang, malalaman mo kung ano ang pagsisisi. Nangangahas ka pang insultuhin ang aking mga magulang? Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Ikaw ang gustong mamatay. Nasa human feast pa ang kapatid mo. Kung ako sa'yo, hindi ako magiging mayabang. Sa halip, luluhod ako at magmamakaawa sa akin at sa matandang lola para lamang mapatawad. Ling tanong ko na ito sa inyo, nasaan ang kapatid ko? Wala akong anumang sasabihin. Hayaan mong dahan-dahang i-enjoy ng mga mayayaman sa lalawigan ng Jiang ang katawan ng kapatid mo. Hahaha. Kung hindi ninyo sasabihin ang kinaroroonan ng kapatid ko, mamatay kayo. Bitawan mo na ako. Sa may tabing dagat, sa underground arena, sa Hilagang Lunsod. Naysang, agad-agad na maghanda papunta sa underground arena sa Hilagang Lunsod. Ang mga darating ay mga pinuno at mayayaman mula sa Jiang. Kahit anong pambihirang pagkain ay hindi na bago sa kanila. Ngunit itong pista ng mga magagandang babae, sa tingin ko, hindi pa nila nasubukan. Sa ganitong pista ng kagandahan, tiyak na matutuwa si Lord Longdi. Tinitiyak kong hindi madidismaya ang mga pinuno ng Jiang at si Lord Longdi. Ha 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 ha! Yehan? Bakit si Yehan? Siya ang kapatid ni Yetian. Paano ninyo nagawa? Yetian? Si Yetian ay isang halimaw na nang-abuso sa kanyang hipag. Ngunit si Yehan, matapos siyang alagaan ng pamilya Ye sa loob ng maraming taon, ang kanyang katawan, ang kanyang ganda, ang kanyang karisma, tiyak na ikalulugod ng mga pinuno ng Jiang at ni Lord Longdi. Hindi ko talaga inasahan na mayroon palang ganito kagandang kapatid si Yetian. Halos hindi na ako makapagpigil. Young Master Kiao, anong klaseng babae pa ba ang hindi nakita ng matandang Lord Longdi? Pagkatapos niya itong tikman, Young Master Kiao, hindi imposible na magkaroon ka ng pagkakataon. Ha 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 ha! Ano ang gusto mong sabihin? Kuya, pakawalan mo na ako. Kapatid mo ako. Kapatid?
Ang kapatid mo ay isang halimaw na nagtangkang gahasain ang hipag niya. Hindi ako. Huwag mong tangkaing magkunwari na kadugo kita. Mabuti. Kahit na nagkasala si Yetian, wala namang kasalanan ng kapatid niya. Ang ginagawa ninyo, hindi ba't labis na iyan? Ay. Naawa ka ba, Miss Sue? Kung naaawa ka, bakit hindi? Ikaw na lang ang humiga diyan para sa kanya? Ang ganda at katawan ni Ginang Su, kasama si Yehan na nakahiga, ay talagang matatawag na piging ng mga dilag. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba't nahihirapan din sa negosyo ang pamilya Su? Ginang Su, bakit hindi ka mag-alay ng konti? Ikaw ang pinakamagandang dilag sa Jiangcheng. Kung mapapasaya mo ang Haring Dragon, ang inyong pamilya Su ay wala nang dapat ipag-alala. Ikaw? Tama. Narinig ko na si Ginang. Su ay dating nobya ni Yetian. Si Yehan ay kapatid ni Yetian. Kayo dalawa, magkasama, biyenan na babae at bayaw na babae, sabay na maglingkod sa Haring Dragon. Hindi ba't napakaganda? Oo nga, huwag sayangin ang pagkakataon. Baka hindi na maulit. Kung makuha ninyo ang pabor ng Haring Dragon, ang pamilya Su ay tiyak na uunlad. Ha. Mga walang hiya. Ha. Bitawan niyo ako. Ako ang ginang ng pamilya Su. Hoy, ang ginang ng pamilya Su ang gusto namin. Gusto lang naming humingi ng maliit na pabor kay Ginang Su. Hubarin mo ang iyong damit at humiga ka sa tabi ni Yehan at pagsilbihan muna ang mga makapangyarihan sa lalawigan ng Jiang. Ha. Bitawan niyo ako. Kahit papagsilbihan ko ang Haring Dragon, hindi ko naman alam kung nasaan ang Haring Dragon ngayon. Tama. Kaya kailangan muna naming tikman para sa Haring Dragon. Tulungan si Ginang Su na magpalit ng kasuotan. Ha. Huwag. Tulong. Kiao Xiaokun, Yemang, paano kung ang iyong ina na lang ang magpalit ng damit at ako ang titikim? Yetian. Ikaw na maliit na hayop, naglakas loob kang bumalik? Yitian, ikaw na maliit na hayop, naglakas loob ka pang magsalita ng masama at husgahan ng nanay ko? Kung ganoon, buksan mo ng mabuti ang iyong mga mata at panoorin kung paano ko huhusgahan ang iyong kasintahan at ang iyong kapatid na babae. Magbibilang ako hanggang 3, bitawan mo agad si Suyan. Kung hindi, ikaw na ang maging responsable sa kahihinatnan. 1, 2, 3, ano ang magagawa mo sa akin? Ha. 1 kamay. Kapatid, kumusta ka? Yetian, ikaw na maliit na hayop, nabaliw ka na ba? Pinarian mo ang kamay ni Yang Master Kiao? Gusto mo bang mapunta sa impyerno? Yang Master Kiao. Ayos ka lang ba? Umalis ka? Ikaw na babaeng walang silbi. Yetian? 5 taon na? Bakit ka pa rin napaka-impulsive? Wala ka bang natututunan? Ang pamilya Kiao ng Jiang Province, kaya mo bang kalabanin? Pinutol mo ang isang braso ni Yang Master Kiao? Pinutol mo ang pag-asa mo at ni Yehan na mabuhay. Isa lamang silang grupo ng basura. Kahit nasirain ko pa ang buong Kiao Group, ano naman ang ibig sabihin nito? Yetian, maaari mong isama si Yehan, ngunit sa kondisyon na kailangan mong putulin ang sarili mong 2 braso bilang paumanhin kay Yang Master Kiao. Sa ganitong paraan, baka magkaroon ka pa ng pagkakataong mabuhay. Ha. Kailangan mo ring lumuhod at tawagin akong lolo. Napakamapang-api, Kiao Xiaokun, Yemang. Pababayaan ko kayong maranasan ang masahol pa sa kamatayan. Bunso? Yehan, ayos ka ba? Kuya, bakit ka bumalik? Baliw ka ba? Umalis ka na, bilis! Yetian, nagkagulo ka na tapos gusto mong tumakas? Hindi yan ganun kadali. Tama? Yetian, pinutol mo ang isang kamay ko, gugustuhin kitang pira-pirasuhin parang hinila ng 5 kabayo, at dudurugin ko ang mga buto mo hanggang maging alabok? Ang mang-insulto sa emperador ng dragon, dapat parusahan. Ikaw, binunot mo ang mga ngipin ko. Ininsulto ang emperador ng dragon? Yetian, ikaw ba ang emperador ng dragon? Impossible, hindi maaari. Ako, si Yetian, ang pinuno ng siyam na dilim, emperador ng dragon. Emperador ng dragon? Che, anong ranggo ba ng emperador ng dragon? Ikaw, basurang itinaboy ng pamilyang Ye 5 taon na ang nakalipas, paano magiging emperador ng dragon? Ngayong araw, kaming lahat ng mararangal na pamilya, magkakatipon dito para salubungin ang emperador ng dragon. Yetian, nangahas kang magkunwari, tiyak patay ka. Mga mangmang, bunso, umalis na tayo. Hindi. Kuya,
Ako na lang ang manatili. Tumakas ka na. Hindi mo sila kayang tapatan. Mapapahamak ka. Bilisan mo. Umalis ka. Huwag kang mag-alala, bunso. Simula ngayon, wala nang sinuman ang pwedeng mang-api sa atin, ni walang makakakuha ng ating buhay. Hindi. Ayokong iligtas mo ako. Umalis ka agad. Bilisan mo. Yehan, makinig ka. Bitawan mo ako. Sabi ko, bitawan mo ako. Young Master Kiao, handa akong ihain ang piging ng magagandang babae. Handa akong pagsilbihan ka. Young Master Kiao, pati ang emperador ng dragon, pakiusap, patawarin niyo ang kuya ko. Yehan, bumangon ka dyan. Hindi namin kailangan magmakaawa sa kahit sino. Sa tingin mo ba may silbi ang pagmamakaawa? Binulag ninyo ang kamay ko at binungin ninyo pa ang ngipin ko. Pababayarin ko kayo ng higit pa sa kamatayan. Tama, wala ni isa sa inyo ang makakatakas, haha. Tatay, bilis, pumunta ka rito. Sinaktan nila ako. Huwag na, titingnan ko kung gaano karaming dumi ang darating. Yemang, anong nangyayari? Si Yetian, bumalik na ang munting masamang nilalang na iyon dahil lang sa nag-aral siya ng ilang taon ng martial arts. Binali niya ang isang braso ni Young Master Kiao at 2 ngipin at gusto pa niyang kunin si Yehan. Nagre-rebelde na siya. Walang paggalang. Ibigay mo sa akin ang telepono kay Yetian. Telepono ng tatay ko, kunin mo. Elder Ye, Batang masama, nag-uumpisa ka bang magrebelde? May utang na loob ka pa rin sa Ye family, hindi ba? Hindi kita pinatay noong ginahasa mo ang hipag ko. Pinalayas lang kita palabas ng Ye family. Iyan ba ang paraan mo ng pagbabayad sa Ye family? Naglakas loob kang saktan si Young Master Kiao? Gusto mo na bang mamatay? Elder Ye, naimbestigahan ko na ang pangyayari noong araw. Tumpak, sina Yemang at Lin Qiuyu ang nagplano at nagsabuatan laban sa akin. Pwede ko nang kalimutan ang bagay na iyon, pero ngayon, gagamitin ninyo ang kapatid ko at ang aking nobya sa isang beauty feast. Sila ang mga nanggigipit. Wala kang galang. Ang gamitin si Yehan sa beauty feast para tikman ng mga makapangyarihan sa Jiang Province at pagsilbihan ang Dragon Emperor, iyon ay biyaya para kay Yehan. Ye, Chengde, ang biyaya na iyan ay hindi kayang tanggapin ng Yetian na ito. Ireserba mo na lang sa mabuti mong manugang. Lin Qiuyu na lang. Yetian, kung gusto mong mamatay, ihahatid kita sa iyong hantungan ngayon. Matandang hampas lupa. Kung gusto mong mamatay, naghihintay ako sa pagdating mo. Lintik. Lintik! Isang hamak na hayop. Nangahas na bastusin ako? Yelao, sa Jiang Province, may nangahas pa bang galitin kayo? Sino pa ba? Ang traidor na yon. Ang batang hayop na si Yetian. Kung hindi lang nag-iwan ng habilin ng matanda noon, na si Yetian ay menor de edad pa, at hindi pwedeng galawin ang pondo, matagal ko na siyang pinapunta sa hukay. Yelao, kung ganoon ano ang gagawin natin ngayon kung talagang hindi na kaya? Si Yetian ay walang halaga. Si Yehan, magandang itsura, gagamitin ko siya para pasayahin ang mga makapangyarihan sa Jiang Province. Kung makakakuha ako ng connection kay Longdi, mas maganda. Kung ganoon, hahayaan na lang natin na si Yetian ang gumawa ng gulo sa beauty pageant. Kung ganoon, ang ating Ye Group magiging katatawanan lang sa Jiang Province. Hindi ganoon kadali. Noon, para hindi magmukhang walang awa ang aming Ye Clan, hayaan ko siyang makaalis. Ngayon na naglakas loob siyang bumalik, ipapadala ko siya sa kulungan para magtrabaho habang buhay. Hello? Yuan Lao. Ako si Ye Chengde. Ye Patriarch, hindi ba naghahanda kayo para sa beauty pageant? Bakit mo ako naisipang tawagan? Aray, mala sa pamilya. Noon, ang hayop na gumahasa sa hipag ko, si Yetian, bumalik, nag-aral ng ilang taon ng martial arts, gumawa ng gulo sa beauty pageant ko. Heist. Gusto kong humingi ng tulong, Yuan Lao. Isang maliit na hayop? Ipadala na lang siya ni Ye Patriarch para ipakain sa isda? Hindi ba tapos na ang usapan? Heist. Isang aso na inalagaan ng mahigit 10 taon, may damdamin din. Isa pa, ayaw kong magmukhang ang aming Ye Clan ay walang pagpapahintulot sa iba, kaya gusto kong bigyan siya ng pagkakataon na mabuhay. Sige. Kung ganoon, hayaan mo siyang manatili na lang sa kulungan habang buhay. Batang hayop, tingnan ko kung paano ka pa magpapakita ng galing. Tara na, pumunta na tayo sa beauty pageant. Ha, Yetian, talagang napakayabang mo. Nagpanggap ka ng Dragon Emperor, tapos naglakas loob ka pang ganyanin ng tatay ko. Tingnan lang kung paano ka mamamatay. Huwag mong isipin na dahil marunong ka lang ng ilang simpleng galaw ay sikat ka na. Noong sikat na sikat pa sa industriya si Matandang Ye, isa ka palang maliit na butete noon. Yeah, kayong mga walang galang, wag na wag mong iinsultuhin ang Dragon Emperor. Ni Xiang,
lumabas ka muna at subaybayan mo ng palihim ang mga paparating. Masusunod po. Ye Tian, nalilito ka na. Ngayon pati si matandang Ye ay kinalaban mo na? Kuya, talagang nagkamali ka. Huwag na huwag mong kagalitan si tatay. Yehan, hindi talaga natin siya tatay. Sa labas, nagpapakita siyang kagalang-galang pero sa kalooban, isa siyang matandang hayop. Huwag kang magpapadala sa panlilin lang niya. Tigil. Kuya, ito na ang huling beses na tatawagin kitang kuya. Kahit hindi tayo ipinanganak ni matandang Ye, hindi natin dapat kalimutan ang pagpapalaki niya sa atin. Dapat lumuhod ka at humingi agad ng tawad kay matandang Ye. Kung hindi, maghihiwalay na tayo bilang magkapatid. Yehan, hindi mo lang alam. Ang pinuno ng pamilya Ye ay ang tunay nating lolo. At si Ye Chengde ay tagapamahala lang ng ating pamilya Ye. Ang ating mga magulang ay namatay ng misteryoso. Kahit na hindi pa natin natutukoy ang katotohanan, sigurado akong may kinalaman si Ye Chengde. May ebidensya ka ba, kuya? Nasapian ka na, magising ka. Hindi ka ang Dragon Emperor at hindi ka rin ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Ye. Ye Tian, alam kong napakahirap ng buhay mo nitong mga nakaraang taon. Marami kang tiniis at natuto ka rin ng martial arts. Pero ilan lang ba ang kaya mong talunin? Ang pamilya Kiao, ang pamilya Ye, at ang kapangyarihan ng mga mayayaman sa probinsya ng Jiang, kaya mo ba silang kalabanin? Ha 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 ha. Yetian, mas wala ka pang alam kaysa sa isang babae. Sige, ganito. Bibigyan kita ng pagkakataon mabuhay. Baliin mo ang iyong pagkalalaki at palalayasin na kita. Huwag po, binibining Kiao. Ang kuya ko po ay nakikipagtalo sa inyo dahil sa akin. Pakiusap, pakawalan niyo na siya. Yehan, tumayo ka. Huwag kayong matakot sa kanila. Bitawan mo ako ngayon. Kung pakakawalan mo siya, huwag mo lang sirain ang kanyang buhay. Pwede mong putulin ang kanyang mga kamay at paa. Ako, susundin ko na ang lahat ng sasabihin mo. Kaya ko siyang itakwil bilang kapatid. Yehan, sinasabi ko na sa iyo na ako ang Dragon Emperor at hinding-hindi na kita hahayaang magsakripisyo pa. Ye Tian, hindi mo ba titigilan ang pagloloko sa sarili mo? Lubos akong nadidismaya. Paulit-ulit mong sinasabing ikaw ang Dragon Emperor, pero bakit? Dahil lang ba sa aktor na inanyayahan mo kanina? Ako? Anong ako? Ang daming ginawa ni Yehan para sa iyo, magpapaapekto ka pa rin ba sa damdamin mo? Kung walang sino man ang gumagawa, ako na ang gagawa. Pumuputol ng mga braso mo para humingi ng tawad kay Binibining Kiao. Habang may oras pa at hindi pa dumarating ang mga opisyales ng lalawigan at si matandang Ye, umalis ka na sa lalawigan ng Jiang. Mas mabuti kung umalis kang napakalayo. Binibining Kiao, malapit na pong dumating ang mga opisyales ng Jiang. Huwag niyo nang antalahin ang selebrasyon. Maghanda na po kayo. Yehan? Alam ko na ang pagiging Dragon Emperor ko ay mahirap niyong tanggapin. Pero, papatahan ko ang lahat. Ha 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 ha. Anong patatahanin? Patatahanin mong isa kang sinungaling? Ha? Ye Tian, tiisin mo lang. Ilabas mo ang braso mo. Binibining Su, mahina ang babae, ang ganitong bagay. Ako na lang ang gagawa. Aray! Yetian, hayop ka. Pinitol mo ang braso ko. Ew, nababaliw na. Ye Tian, nababaliw ka na ba? Kuya, baliw ka na ba? Gusto mo bang isama kaming lahat sa pagkasira? Yetian, walang hiya kang bata. Malapit na dumating ang tatay ko. Sinira mo ang braso ko. Sisiguraduhin ko na babalatan kita. Sisirain at dudurugin. At mamamatay kang walang libing. Ano ba naman ang pagsira ng braso mo? Kahit pa dumating ang tatay mo, hahambalusin ko pa rin siya na parang aso. Isang walang kwentang itinakwil ng pamilya Ye. Paano ka nangangahas na makapagsalita ng ganyan? Tingnan natin ngayon kung paano mo ako hahambalusin. Ye Chengde, sa paggawa mo ng piging gamit ang kapatid ko, hindi ka rin makakatakas sa pananagutan. Ye Tian, nangahas kang tawagin sa pangalan ang matandang Ginoong Ye? Gusto mo bang mamatay? Kailangan humingi ka agad ng tawad? Kung hindi, hindi kita mapoprotektahan. Aba, matandang Ginoong Ye. Si Ye Tian po ay dahil lang sa pagkakabihag ng kapatid niya, kaya napagsalitaan niya kayo ng masama sa sobrang emosyon. Pakiusap. Huwag ninyo na lang siyang patulan. Suyan, di mo na kailangang magmakaawa sa kanya. Isa lamang siyang hayop na mukhang tao. Hindi ako magmamakaawa sa kanya. Hindi ako magmamakaawa sa kanya. Hahayaan ko na lang ba kayong dalawa ni Yehan na mamatay? Suyan, malapit na akong makipag-usap sa matandang Ginang Su. Tungkol sa alyansa sa kasal, nangangahas ka pa rin magsalita para sa kanya ha? Baka naman may natitira pa kayong pag-ibig sa walang kwentang ito? Dapat mong maunawaan, ang inyong pamilya Su ay nahihirapan ngayon at kailangan ninyo ang tulong ng aming pamilya Ye. Alyansang Yesu? Hindi ba't may Lin Kuyue na si Yemang? Suyan, ano ba ito? Tama. Ang aming pamilya Ye ay mayroon lamang iilang tao. Sina Suyan at Lin Kiyue
kung sino ang unang makakapanganak ng lehitimong tagapagmana, siya ang magiging Panginoon ng aming pamilya Ye. Hahambalusin kita, bulok at walang kahihiyang matandang hayop. Ikaw na bata ka. Naglakas loob kang saktan ako. Tapos na. Ngayon, talagang tapos na. Sinaktan mo si Yelao. Ngayon, lubusan na kayong tapos magkapatid. Kuya, Kapatid, 30 taon na. Wala pang nakakahipo sa akin, kay Ye Chengde, kahit isang daliri. Ye Tian, magaling ka. Mamatay ka na. Tatay, Ako, siya. tatay, dali, dalhin niyo si tatay sa ospital. Yetian, gumawa ka ng malaking gulo, wala nang makakapagligtas sa iyo. so yan. Habang nandito ako, hindi magbabago ang Jiang Province. Gaano man kalaki ang kaguluhan, kaya nang balikat kong Yeti yan napasanin. Kapag nailigtas ko ang kapatid ko, magpo-propose ako sa Su Group, tiyak na bibigyan kita ng engrandeng kasal. Etienne, hindi kayo makakaalis sa Jiang Province. Ikaw at ang kapatid mo. Hindi ninyo na makikita ang araw bukas. Kung ganoon, sisiguraduhin ko na. Hindi nyo na makikita ang buwan mamayang gabi. Talaga bang gusto mong mamatay? Ipapadala ko na kayo ngayon sa inyong libingan. Yetian, huwag! Bigyan mo ng pagkakataong mabuhay si Yehan at ang sarili mo. Kapag ginalaw mo kami, ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong mga magulang, sa buong buhay mo, huwag mo nang asahang malaman pa. Ngayon, palalampasin ko muna ang buhay ninyo. Mula ngayon, nagbago na ang langit ng Jiang Province. Ang langit ng Jiang Province? Hindi ito magbabago. Yetian, nagkagulo sa Longdi Feast. Ang Jiang Province Inspection Division, inaanyayahan kang makulong. Ginoong Yuan, sa wakas ay dumating ka. Ye Tian, sa harapan ni Ginoong Yuan, naglalakas loob ka pa rin maging ganyan? Walang galang. Ngayon, ang 4 na dakilang pamilya ay nagho-host ng piging para sa Dragon Emperor. Bakit naging ganito? Malapit nang dumating ang Dragon Emperor? Kung makikita niya ito, kaya mo bang panagutan ito? Ginoong Yuan, hindi namin kasalanan ito. Ang batang ito ang may gawa. Binasag niya ang aking kamay, pinunot niya ang aking ngipin, sinugatan pa niya sina Ginoong Ye at Yimang, at sinira niya ang paghahanda ng piging ng kagandahan para sa Dragon Emperor? Yetian, nagkasala ka, sumuko ka, sumama ka sa akin sa bilangguan. Nagkasala? Noong panahong iyon, binalak ng masama ng pamilya Ye ang lahat laban sa akin. Ginamit pa nila ang aking kapatid na babae para sa piging ng kagandahan. Hindi ba iyon isang krimen? Bakit hindi mo sila hinuli? Yetian, nababaliw ka na. Si Ginoong Yuan ay ang hepe ng kawanihan ng pagsisiyasat. Sumama ka na lang sa kanya, makukulong ka lang, ngunit maliligtas mo ang iyong buhay. Wala kang kuwentang bata ka. Naglakas loob ka pang kuwestiyonin si Ginoong Yuan. Sa Jiang Province, kami, ang 4 na dakilang pamilya, ang langit, kami ang lupa, kami ang batas, kami ang tamang daan. Sino ba ang maglalakas loob na hulihin kami? Ang 4 na dakilang pamilya? Wala kayong kwenta. Maaari ba kayong hulihin ng 9 Serene Dragon Emperor? Ang Dragon Emperor ay nagbigay ng matinding takot sa hilagang hangganan. Kapag dumating ang matandang iyon, ang 4 na pamilya, kasama ang aming kawanihan ng pagsisiyasat, ay magpapakita ng matindi at nararapat na respeto. Ang matandang iyon, hindi magiging laban sa amin. Ngunit ang Dragon Emperor, Kung gusto niyang ipaalis mo ang pamilya Kiao at Ye, paano? kung may utos mula sa Dragon Emperor, tiyak na ipatutupad ito kaagad. Sayang, ngunit hindi ikaw ang Dragon Emperor. Mayroon akong isang bagay dito ngayon. Maaari mo itong tingnan. Ito ay ang dragon. Ang plakang ito ay tila nakita ko na sa gobernador. Ito ba ang Dragon God token ng Nine Nether Army? Ikaw ba ang Dragon Emperor? G. Yuan, niloloko ka lang. Ang batang iyan ay nagpapanggap na Dragon Emperor mula pa noong simula. Isipin mo, 5 taon pa lang ang nakalipas, siya ay isang walang kwentang itinaboy ng pamilya Ye? Paano naging Dragon Emperor sa loob ng 5 taon? Ha. Imposible. Talagang imposible. Siya, isang walang kuwenta. Paano? Yetian, naglakas loob kang magpanggap bilang Dragon Emperor. Barilin siya kaagad. Wag po, Lolo Yuan. Nagpanggap lamang si Yetian bilang Dragon Emperor para iligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Bigyan mo na lang siya ng pagkakataong mabuhay. Hayaan mo siyang makulong, kahit ano pa. Ang magpanggap na Dragon Emperor ay isang krimen na may parusang kamatayan. Lolo Yuan, Naglakas loob ka pa ring mamagitan para sa kanya? Ang pamilya Suba ay talagang nagpaplano na protektahan ng isang rebelde? Lolo Yuan, aalisin ko na itong gumugulo. Magpatuloy kayo. Yetian, huwag mong sisihin ang iba. Sisihin mo ang sarili mo dahil sa sobrang kabaliwan. Sige na. Titingnan ko kung sinong maglalakas loob na maging walang galang sa Dragon Emperor. Ikaw, kayo, sino kayo? Ako si Xiao Nishang, ang Dragon Guard ng Nine Nether Army, Xiao Nishang.
buong paggalang akong sumasaludo sa Dragon Emperor. Ako si Xiao Nishang, Dragon Guard ng hukbo ng Siyam na Kadiliman, pagpupugay sa Emperador ng Dragon. Xiao? Pinuno Xiao? Baka nagkamali po kayo? Emperador ng Dragon? Paano magiging Emperador ng Dragon ang taong iyan? Ginang Xiao? Siya ay isa lamang itinakwil ng pamilya Ye na panggagahasa. Baka nagkamali lang po kayo ng tao? Ha? Nangahas na kuwestiyunin ng Emperador ng Dragon, Hindi po, hindi po. insultuhin ang Emperador ng Dragon, at naglakas loob pang pagdudahan ang aking paningin. Gusto ba ng pamilya Yuan na mapuksa ang inyong angkan? Emperador ng Dragon? Sa isang utos mo lamang, lilipulin agad ang pamilya Yuan. Ginang Xiao, patawad po. Kasalanan ko dahil hindi ko kayo nakilala. Walang galang at hindi nakakita. Ginang Xiao, patawad po. Matandang Yuan, bakit ka lumuluhod sa babaeng iyan? Siya ay isang aktres lamang na inarkila ni Ye Tian. Huwag kang magpaloko. Pustahan tayo. Ang baril mo ay walang bala. Ayaw mong mabuhay? Huwag mo akong idamay. Mahirap malaman kung ano ang totoo at hindi. Kailangan ko munang kumpirmahin sa gobernador. Ginang Xiao, kasalanan ng taong ito ang sanhi ng gulo. Ako rin ay naloko. Kung may sisisihin, ang taong ito na walang takot at nang insulto sa Emperador ng Dragon. Ito ang walang limitasyong black card ng pamilya Yuan at handa rin akong ilipat ang kalahati ng mga pagbabahagi ng pamilya Yuan. Emperador ng Dragon, sana po'y patawarin ninyo kami. Iniisip mo ba na may pakialam ako? Arampot mong pera? Umalis. Aalis na ako? Aalis na. Matandang Yuan, kung aalis ka, paano naman ako? Ginoong Yuan, Dragon Emperor, anong gagawin natin sa taong ito? ha. Kaya mong lokohin si Ginoong Yuan, pero hindi ako maloloko. Isa ka lang halimaw na pinalayas ng pamilya Ye at naglakas loob ka pang magpanggap na Dragon Emperor. Ikaw, malalantad ka rin sa huli. Hay! Minsan naiinggit talaga ako sa kanila. Sa kanilang matinding kumpiyansa, walang utak, ang ganda. Kuk. Xiaohan. Gising ka na, Xiaohan. Kuya, namatay na ba tayo? Xiaohan? Ayos na? Ayos na. Simula ngayon, sa tabi mo ako. Hinding-hindi na kita hahayaang makaranas ng ganitong pang-aapi. Kuya, hindi ka na sana bumalik. Hindi ka nila madaling palalampasin. Huwag mo akong intindihin. Huwag kang mag-alala. Tumakas ka na. Miss, ang batang Ginoong Ye ay ang Nine-Nether Dragon Emperor na huwag na nating pag-usapan ang pamilya Ye at ang 4 na dakilang pamilya, kahit pa ang buong puwersa militar ng Jiang Province. Kung pagsasamahin lahat, hindi nila masasaktan ng Dragon Emperor kahit katiting. Kuya, tayong lang ang nandito, huwag ka nang magkunwari. Alam kong gusto mo akong pakalmahin. Pero sa ginagawa mo, lalo lang akong nag-aalala. Hindi ako nagkukunwari, talaga. Talaga ako ang Kuk. Xiaohan. Agad ayusin ang pinakamahusay na ospital sa Jiang Province para gamutin si Xiaohan. Doktor, dali, iligtas mo ang kapatid ko. Nahimatay ang kapatid ko. Nakapagparehistro na ba kayo? Basta na lang kayong pumasok? Doktor, nasa kritikal na kalagayan ng kapatid ko. Tulungan niyo muna siya. Tulungan niyo muna. Magpaparehistro at magbabayad na ako agad. Aray, kahit gaano pa kayo ka nagmamadali, mayroon pa ring tamang proseso, di ba? Marami akong pasyente dito sa emergency. Ibig bang sabihin, lahat ay pwedeng sumingit? Pero ano? Gusto mong gamutin ko siya. Hindi naman imposible yan. Ang pag-apura, mayroong paraan sa pag-apura. Kung maglalabas ka lang ng bayad para sa pag-apura, maaari ko na siyang gamutin ngayon din. Hahaha. Oh, ano ngayon? Hayag ka bang nanunuhol? Oh, ang galing mong magsalita tungkol sa tama, pero kapag pera na, ang damot mo, kung wala kang pera, lumabas ka. Ikaw? Anong ikaw? Habang maganda pa ang pakikipag-usap ko, umalis na kayo, baka mamaya paalisin kayo ng guwardiya, hindi na yan maganda. Ye Tian, bakit ka nandito? Ano bang nangyayari? Miss Su, kilala mo ba ang taong ito na parang pulubi? Walang pera at walang kapangyarihan pero naglakas loob pang pumasok sa ospital ko? Oh, nagbabala na ako sa iyo ngayon. Ngayon, ang ospital namin,
ay nirenta ng pamilya Ye. Ang kapatid mo, dito na siya mamamatay, hindi pa rin siya maaagapan. Hindi mo ba narinig kung ano ang pangalan ko? Naglakas loob ka bang saktan ako? Ikaw nga ang sasaktan ko. Hindi mo ba narinig kung ano ang apelido ko? Yeti yan? Ikaw? Miyembro po kayo ng pamilya Ye? Kung may mangyaring masama sa kapatid ko, kukunin ko ang buhay mo. Aray, Yeshaw, kanina. Nagpabaya ako, wag niyo na akong intindihin. Ipapatingin ko na agad ang dalaga. Ang dalaga po ay nagkaroon ng matagalang malnutrisyon at dahil sa labis na pagtatrabaho, ito ang sanhi ng sakit niya. Kung aalagaan siyang mabuti sa loob ng ilang panahon, makakabalik na siya sa normal. Maraming salamat, Doktor. Sige, mag-usap na kayo. Mag-usap na kayo. Suyan, bakit ka nandito? Dahil nagkasakit si Lolo Ye, pinilit lang ako ni Mama na pumunta at tingnan siya. Talaga bang pakakasalan mo si Yemang? Ang negosyo ng pamilya Su ay nakaranas ng ilang pagbabago. Si Lolo Ye lang ang makakapagligtas sa pamilya Su ngayon. Hindi ko kayang panoorin na lang na bumagsak ang pamilya Su. Ito lang ang paraan na po pwede kong tahakin. Pero alam mo naman, hindi magandang tao si Yemang. Ikaw? Kung hindi ka lang pinalayas sa pamilya Su, matagal na tayong kasal. Kailangan ko pa bang gawin ito? Pero pinili mong gahasain ang hipag mo kaya ka nagkamali ng malaki. Huli na ang lahat para magsalita pa. Wala akong kinalaman sa nangyari noon. Sila ang nagplano laban sa akin. May silbi pa ba ang mga sinasabi mo ngayon? Huli na. Huwag kang mag-alala, huwag ka nang mag-isip. Ang problema ng inyong pamilya Su, malulutas ko. Huwag kang mag-alala. Ang problema ng pamilyang Su ay kaya kong lutasin. Ikaw, Yetian? Ang tagal na nating magkakilala, hindi ba kita kilala? Hindi ka ba talaga titigil sa paglilinlang sa sarili mo? Inaakala mo ba talagang ikaw ang Dragon Emperor? Ako talaga. Tama na. Pwede bang huwag mo na akong bigyan ng pag-asa? Kapag mas maraming pag-asa, mas maraming kabiguan. Suyan, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Kailan ba kita niloko? Tama na. Alin ba sa mga sinabi mo ang totoo? Sabi mo, papakasalan mo ako at mamumuhay tayo ng maayos? Pero ano nga ba ang nangyari? Pagtalikod mo, nagkasala ka na sa asawa ng kuya ko. Ako? Nagpanggap ka pang Dragon Emperor para lang sa pride mo. Ano pang hindi mo kayang gawin? Talagang tapos na tayo. Kung sino man ang pakakasalan ko, wala kang pakialam. Ay nako, matandang Ye. Aba, batang ginoong Ye, nakapunta na pala sa ospital namin. Naayos ko na ang lahat. Para sa dalaga, wag na po kayong mag-alala. Sinong dalaga? Batang Ginoo? Siya ay isang taong itinakwil ng aming pamilyang Ye at pinalayas sa bahay. Ano? Matandang Ye. Alam ko na. May mali talaga. Ang isang mayamang dalaga, bakit siya magkakaroon ng malnutrition? Naglakas loob siyang lokohin ako. Humanda ka sa akin. Tungkol doon, ngayong stable na ang kalagayan ni Yehan, tandaan mong dalhin siya agad sa ibang ospital. Kung hindi, tayo ay mabubuking. Huli ka na. Hayop ka. Naglakas loob kang lokohin ako. Anong niloko ko sa iyo? Nagmatigas ka pa? Sabi na mismo ni Yelaw, isa ka lang tinakwil na anak ng Ye family na pinalayas, tapos naglakas loob ka pang magpanggap na panganay na binata ng Ye family? Hindi ko naman sinabing isa ako sa Ye family nila. Sinabi ko lang na Yetian ang pangalan ko. Ang natira ay iyong pagkakaintindi lang. Bakit kasalanan ko? Nangangatuwiran ka pa? Sige, nagpakabobo ako. Pinayagan ko pa kayong pumasok. Pero ang bayad sa gamot ng kapatid mo, kailangan mong bayaran. Bayad sa gamot, kasama na rin ang bayad sa kwarto. Ang kwarto namin, karaniwan, ay para lang sa mga VVIP na gagamitin. Ang sisingilin ko sa iyo ay 1,100,000 piso. Hindi naman siguro masyadong sobra, di ba? 1,000,000? Bakit hindi ka na lang mang-agaw? Ay, hehehe, hindi ba't inaagaw na nga? Siya ang nauna. Naininsulto ako. Hindi ba dapat lang nabigyan ko siya ng leksiyon? Para malaman din niya na huwag basta-bastang magyabang at huwag basta-bastang manloko. Pero, 1,000,000 lang. Ibibigay ko. Yetian, nababaliw ka na ba? Pinalayas ka na sa Ye family. Saan mo kukunin ang 1,000,000 iyan? Huwag mo ngang sabihing 1,000,000 lang. Kahit bilhin pa ang buong ospital? Ito ay sapat pa rin. Ito ba ang unlimited black card ng Yuan family? Ay nako bata,
Niloloko mo na naman ba ako? Hindi ko na isasaalang-alang ang pagpapanggap mong panganay na binata ng pamilya Ye. Ngunit ngayon, naglakas loob kang magnakaw ng VIP card ng pamilya Yuan. Tingin ko'y tuluyan ka ng nabaliw bata. Yetian, baka naman ito yung nawawalang card ni Matandang Yuan na napulot mo lang? Sa kanya nga ang card na ito, pero Kung gayon, ibalik mo na agad. Alam mo bang kapag ginalaw mo kahit isang kusing lang ng laman ng card na iyan, agad kang matutunton ni Matandang Yuan at sa oras na iyon malamang ay patay ka na. sa kanya nga ang card na ito. Pero binigay niya ito sa akin. Ay wow! Hahaha! Talaga namang lalong nagiging walang kwenta ang taong ito. Bakit hindi mo pa sabihing iyon na rin itong ospital? Ang ospital na ito ay hindi pa karapat-dapat upang maging ari-arian ko. Hindi ka ba natatakot na baka maputol ang dila mo sa sobrang kasisinungaling? Kung hindi ka naniniwala, kung gayon, hahayaan kong si Boss Yuan ang magpaliwanag sa iyo. Yetian, pwede bang huwag ka nang magingay? Sige, tawagan mo nga. Hayaan mo siyang tumawag. Pakinggan mo. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo mapatunayan, may lugar na inihanda ako para sa iyo sa morgue. Tungkol naman sa kapatid mo, iiwan siya rito para ipambayad sa gastos medikal na ito. Yuan Shan, ha? Walang kwenta itong binigay mong card at share sa akin. Palayasin na ako ng mga tao ninyo sa ospital. Mas mabuti pa na pumunta ka rito ngayon din at magpaliwanag ka. Ha 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 ha, ang lakas naman ng loob mo at humihingi ka pa ng paliwanag. Sasabihin ko sa iyo, ang Matandang Yuan ay isa sa 4 na dakilang pamilya sa lalawigan ng Jiang. Hindi ka naman ang pinakamayamang tao sa lalawigan ng Jiang, pero naglakas loob kang maging mapang-api sa 4 na dakilang pamilya. Ha ha ha. Anong nangyayari? Matandang Yuan. Matandang Yuan. Nagpapanggap ang batang ito bilang batang Ginoong Ye para guluhin ang ating ospital. Ay, huwag kang mag-alala, palalabasin ko na siya ngayon din para hindi masira ang pangalan ng ating ospital. Yuan Shan? Akala ko ay nagsisisi ka na ng taos-puso. Hindi ko inakala na peking card pala ang binigay mo sa akin. Ni isang maliit na ospital sa ilalim ng pamilyang Yuan ay hindi mo mapagalaw. Batang Ginong Ye, kasalanan ko ito dahil sa hindi ko mahigpit na pamamahala. Sarili niyang desisyon ang lahat ng ito. Wala itong kinalaman sa akin. Pakiusap, patawarin mo na ako, Batang Ginoong Ye. Ay, Matandang Yuan. Bakit ka lumuhod sa kanya? Hindi naman siya batang Ginoong Ye. Nilinlang ka lamang niya. Tumahimik ka. Gusto mo bang malugi ang pamilyang Yuan? Matandang Yuan. Ito. Ang pinakamatandang anak ng pamilyang Ye, ang maliit na pamilyang Ye, ay hindi sapat para sa kaniyang pagkatao. Huwag kang mag-alala, ililipat ko ang pagmamayari ng ospital na ito sa pangalan mo. Ang kapatid mo ay maaaring manatili rito hanggat gusto niya. Matandang Yuan. Sino? Sino ba talaga siya? Hindi mo pa karapat-dapat malaman iyan. Ha? Hindi ka pa karapat-dapat malaman? Nagugulo mo ang taong hindi dapat. Hindi ka pa ba luluhod kay Master Ye? Paghingi ng tawad? Ah, ako ay walang pag-iisip. Ako ay mapagmataas. Ako ang nagkamali. Nagpakita ako ng pagsuway. Pakiusap, Master Ye. Patawarin mo ako. Huwag kang masyadong mag-alala. Simula ngayon, sisiguraduhin ko ng lubusan. Aalagaan ko ng maayos ang panganay na binibini. Dahil sa intensyon mong magsisi, ngayon palalampasin ko ito. Subukan mo lang magkaroon pa ng susunod. Kukunin ko ang iyong buhay. Master Ye, magpahinga po muna kayo. Ihahanda ko na ang kontrata. Ililipat ko na ang ospital sa pangalan ninyo. Ma'am. Hindi ka pa ba aalis at lulubayan kami ng mabilis? Ah. Ginang Yuan, sino ba talaga ang batang iyon? Bakit pati kayo ay ganoon na lang ang paggalang sa kanya? Anong batang iyon? Hawak niya ang Jade Talisman ng Emperor Dragon. Talaga bang siya ang mismong Emperor Dragon? Hindi pa natin masisiguro. Alagaan mo siyang mabuti. Kung mayroon siyang anumang ikikilos, mag-ulat ka kaagad sa akin. Masusunod po. Anong nangyayari dito? Talaga bang may ugnayan ka kay Ginang Yuan? Matagal ko nang sinasabi sa iyo, ako ang Emperor Dragon. Kung ikaw ang Emperor Dragon, bakit ka pa bumalik dito? Ako ay bumalik, hindi lang para alamin ang katotohanan sa likod ng pagkasira ng pamilyang Ye noong taong iyon at kunin ang kapatid ko. Gusto ko ring ipaliwanag sa iyo ang tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Pero ngayon, huli na ang lahat para magpaliwanag. Hoy, Yetian. Ha 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 ha. Mayroon ka bang kakaibang kapritso? Bakit? Gusto mo ba lahat ng hipag mo ay sinasamantala mo? Ha? Yemang?
Gumaling na ang braso mo? Ngayon, nakikialam ka na naman sa asawa ko. Ha 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 ha. Anong asawa mo? Anong asawa ko? Ang pamilya Su ay tumanggap na ng aking dote. At sa madaling panahon, siya ay magiging asawa ko. Tungkol naman sa diborsyo, dito sa lalawigan ng Jiang, mayaman ako, makapangyarihan, may koneksyon, at hindi naman siguro masama kung mayroon akong ilang asawa, hindi ba? Si Suyan? Hinding-hindi mapapangasawa ang isang katulad mo. Hindi niya hawak ang desisyon na iyon. Kung hindi siya magpapakasal sa akin, ang pamilya Su, ninyo ay tuluyan ng malulugi. Binibigyan na kita ng respeto, huwag mo namang abusuhin ang iyong kabaitan ko. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka papayag ngayon, bukas, ipapalugi ko ang pamilya Su. Ayaw mo namang makitang tuluyan ng malugi ang kumpanya na pinaghirapan ng mga magulang mo? Ha? Hindi siya papayag. Naglakas loob ka bang saktan ako? Ano ba? Kailan ka pa naging tagapagdesisyon para sa akin? Para paalisin ako sa pamilya. Nagpakana siya ng masama kasama si Lin Kyuyue para lang ipahamak ako. Ang taong ito na gumagawa ng lahat ng kasamaan. Kung pakakasalan mo siya, mamamatay ka lang sa kamay niya. Ha ha ha. Tama. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Noon, ako talaga ang nagpahamak sa kanya. Kahit na ganoon, pakakasalan ko pa rin siya. Siya lang ang makakatulong sa pamilya Su para makaahon sa kahirapan. Sinabi ni Ginoong Ye na kapag kinasal kami, bibigyan niya ang aming pamilya ng bilyon-bilyong kontrata. Oh, narinig mo? Kahit pa alam mo na ang katotohanan, ano naman ang magagawa mo? Wala ka pa ring mababago, hindi ba? Aray ko! Ye Xiao, ayos ka lang ba? Ang pamilya Su ay kaya kong iligtas. Ye Tian, nababaliw ka na. Papatayin mo ang pamilya Su. Kontrata lang ba na bilyon-bilyon? Nandito ako at ang pamilya Su ay mabilis na magiging pinakamataas na pamilya sa Jiang Province. Manampalataya ka sa akin? Talagang maliligtas ko ang pamilya Su. Wag mong sabihin ang pamilya Su. Ikaw mismo ay hindi na makakatulong sa sarili mo. Naglakas loob kang saktan ako, kaya hintayin mo na lang na mapaalis kayong dalawa ng kapatid mong may sakit mula sa ospital. Sige, tingnan natin. Paano mo ako papaalisin? Ang aming pamilya Ye ay inarkila na ang buong ospital. Ngayong araw, maliban sa amin, walang sinumang tatanggapin. Pinapayuhan kita, dalhin mo na ang kapatid mong may sakit at umalis na kayo sa ospital. Maya-maya, kung paalisin pa kayo, hindi na magiging maganda tingnan. Pinapayuhan kitang dalhin mo na ang iyong kapatid na may sakit at umalis na agad sa ospital. Baka mapalayas ka pa. Hindi maganda tingnan yon. Sa tingin ko, ikaw ang mapapalayas mamaya. Ha ha ha. Tingnan natin kung kailan matitigil ang pagmamatigas mo. May tao ba riyan? May tao ba riyan? Binatang Ye, ano po ang inuutos ninyo? Ipinasara na ng pamilya Ye itong ospital. Palayasin niyo itong walang kwentang tao. Binatang Ye, ito po ay... Anong ito po ay ha? Pinalayas na siya ng pamilya Ye. Isa lang siyang palaboy. Hindi niya kayang bayaran ang gamutan dito. Ako ang panganay na binata ng pamilya Ye. Gusto mo bang kalabanin ang pamilya Ye? Palayasin niyo na agad itong walang kwentang tao. Nangangahas ka pang insultuhin si Binatang Ye. Sa tingin ko, humihingi ka na ng gulo. Ako ang batang Ginoong Ye. Bulag ka ba? Siya ay isa lamang walang kwentang itinaboy ng pamilyang Ye. Ye Tian. Hindi ba't ginagamit mo na naman ang pangalan ng pamilyang Ye para manggulo? Wala nang silbi yan. Sinasabi ko, alam ng buong lalawigan ng Jiang. Ikaw, isang rapist, ay itinaboy na sa pamilyang Ye. Alam mo ba kung ano talaga ang katotohanan? Ha ha ha, alam din ni Suyan ang katotohanan, pero hindi pa rin siya nakipagbalikan sa iyo, pero nakipag-ugnayan siya sa akin, hindi ba? Ye Tian, sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng ibang mga pamilya? Ikaw o kami, isang marangal na pamilya tulad ng pamilyang Ye? Bilis, palayasin mo ang walang kwentang ito sa ospital. Ang tanda mo na, pero nagpapakamangmang ka pa rin. Hindi mo ba talaga naririnig ang sinasabi ko? Bilis, palayasin mo siya sa ospital at huwag mo na siyang gagamutin kailanman. Ye Tian, panonoorin ko kayong magkapatid na magkasakit at mamatay sa lansangan. Ye Tian, gusto kong mapanood na ikaw at ang kapatid mo ay magkasakit at mamatay sa kalye. Baliktaran na, hanapin mo ang amo mo para sa akin. Aray! Ako ang amo niya? Haha, tama. Ang ating ospital ay formal nang nasa pamamahala ni Young Master Yi. Ha ha ha, imposible. Ang ospital ay malinaw na pag-aari ni Elder Yuan. Karapat dapat. Ba siya? Sigurado akong gumamit siya ng ilang paraan para dayain si Elder Yuan. Bata, kapag natauhan si Elder Yuan, patay ka. Bata, sa tingin ko,
gusto mo lang masaktan. Sa kasalukuyan, ang karamihan sa shares ng Yuan family ay nasa kamay na ni Young Master Ye. Kapag naglakas loob ka pang insultuhin si Young Master Ye, ikaw ang unang mamamatay. Bata, mukhang kailangan ka talagang bugbugin. Ngayon, ang karamihan sa shares ng pamilyang Yuan ay nasa kamay na ni Gaye. Kapag naglakas loob ka pang insultuhin si Gaye, ang unang mamamatay ay ikaw. Ye Tian, dahil sa ginawa mong pangiinsulto sa akin ngayon, papatayin kita. Ye Tian, naglakas loob ka bang saktan ako? Ito ay kawalang galang sa nakatataas. Suyan, papanoodin mo lang ba siyang gawin ito sa akin? Lahat ng paghihirap na dinanas ko ngayon, tatandaan mo ito. Darating ang araw, sisingilin ko ito sa pamilyang Su. Nagbabanta ka pa? Yetian, pwede bang huwag na lang? Hindi na kayang tiisin ng pamilyang Su ang anumang dagok. Para kay Suyan na iyan, papatawarin na kita ngayon. Lumayas ka na. Ye Tian, paulit-ulit mo akong ininsulto ngayon. Hindi kita palalampasin. Yetian, ano ba talaga ang nais mong mangyari sa pagpapagalit mo sa pamilyang Ye? Suyan, kaya ko talagang ayusin ang problema ng pamilyang Su. Maniwala ka lang sa akin kahit minsan, di ba? Paano nga ba ako maniniwala sa iyo? Maniniwala ba akong ikaw ay may kakayahang magpalit ng langit at lupa, ang Emperador Dragon? Yetian, 5 taon na ang nakalipas na iyon. Nag-eskandalo ka? Kinansela namin ang kasunduan? Ako ay pinagtatawanan ng buong lalawigan ng Jiang sa loob ng 5 taon. At ngayon, pinahamak mo pa ako at pinagalit si Yamang. Gusto mo bang ipahamak ang pamilyang Su hanggang sa tuluyan kaming malugi? Maniwala ka sa akin sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ng malaking piging na inihanda ang Emperador Dragon. Sa oras na iyon, ipakikilala ko ang pamilyang Su sa lahat ng mayayaman sa lalawigan ng Jiang. Ano ba naman ang isang simpleng pamilyang Ye? Gagawin kong ang pamilyang Su ang maging pinakamayaman sa lungsod ng Jiang. Ama, kailangan mo akong ipagtanggol. Yang batang si Yetian, hindi lang niya sinira ang magandang plano ng pamilya Ye. Binali niya ang aking braso at ganito pa ang ginawa niya sa akin. Kailangan mo akong ipaghiganti. Ito ay isang matinding kahihiyan? Talagang matinding kahihiyan. Hindi ko sana siya binitawan noong 5 taon na ang nakalipas. Dapat noong araw pa, binakbakan ko na siya para sumama na siya sa kanyang mga magulang sa kabilang buhay. Ngayong nangyari na? Anong silbi pa ng pagsasabi niyan? Akala ko yung batang iyon, pagkaalis niya sa pamilya Ye, ay mamamatay na lamang sa gutom sa kalsada. Hindi ko akalaing makakabangon talaga siya at may paraan pa pala siya para mapagsilbihan siya ni Lolo Yuan. Ama, ito, kaya niyang makabangon kahit sa ganitong sitwasyon. Talaga bang minana niya ang lahi ng pamilya Ye? Anong pamilya Ye? Tayo ang tunay na pamilya Ye. Huwag na huwag kitang maririnig pa na magsasabi ng ganyang bagay. Mag-ingat ka sa iyong ulo. Ama, nagkamali ako. Hindi ko lang talaga maintindihan paano yung batang ito nakaugnay sa pamilya Yuan. Baka siya nga talaga si Dragon Emperor. Kahit pa may kaunting ugnayan siya kay Dragon Emperor, o kung ano pa man, sa tingin ko isa lang siyang walang kwentang tao na nagpapanggap. Pagkatapos ng 3 araw, si Dragon Emperor ay magsasagawa ng isang pagtitipon sa pinakamalaking hotel sa lalawigan ng Jiang, kung saan dadalo ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa lalawigan ng Jiang. Nangangahas siyang gamitin ang pangalan ni Dragon Emperor para magsinungaling at manloko at makabangon pa. Wala na siyang takas. Bakit ganyan kakainit? Hindi naman ito isang bagay na hindi mapag-uusapan. Lola, ibig mong sabihin? Ano man ang dahilan, baka talagang may koneksyon si Yetian sa Dragon Emperor. Kahit na isang simpleng sundalo lang siya, kung magagamit natin siya ng tama, baka magamit natin siya para makipag-ugnayan sa Dragon Emperor. Sinasabi mo? Si Yetian at ang kanyang kapatid, wala na yatang mapupuntahan sa ngayon. Kung ngayon tayo magmumungkahi na bumalik siya sa pamilya Ye, tiyak na tatanaw siya ng malaking utang na loob. Ang hirap-hirap naming siyang pinaalis sa pamilya Ye. Tapos ngayon kailangan namin siyang pabalikin? Lola, baliw na po ba kayo? Tigilan mo. Ikaw ang nababaliw. Bukod pa rito, kanina sa ospital, hindi lang ako ang hinamak niya, kundi pati na rin ang buong pamilya Ye. Kung papayagan natin siyang bumalik, baka maging katatawanan tayo ng buong Jiang City. Kaya nga sinasabi ko na wala kang utak. Lola, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sabi ko lang ay imumungkahi natin na bumalik siya. Hindi ko sinabing ngayon na siya babalik. Kapag nakuha na natin ang lahat ng pakinabang sa kanya, oras na para patayin o gilitan siya, malaya na tayong gawin iyon. Talagang may paraan ka, Lolo. Pupuntahan ko na agad para ipatawag si Yetian. Oh, Pumunta ka na sa ospital at ipatingin mo ang mga mata mo. Huwag mo akong ipahiya dito.
Hihihihi ha ha ha. Doktor, bakit hindi pa rin nagigising ang kapatid ko? Masyado kasing nag-alala ang binibini nitong mga nakalipas na araw at may malubha siyang malnutrisyon. At dagdag pa rito ang labis na takot at pagkabahala, kaya naman, kailangan niya ng matagal na pahinga bago pa siya tuluyang magising. Tsaka Ano pa? Ginoong Ye, hindi. Nagpadala ng mensahe si Yemang mula sa pamilya Ye. Humihingi raw sila ng pagkakataon na makipagkita sa inyo sa pamilya Ye. Pagkatapos niyang saktan ng ganito ang sarili kong kapatid, may mukha pa siyang papuntahin ako sa pamilya Ye? Ginoong Ye, kung ayaw po ninyo, babalikan ko na siya ngayon at sisiguraduhin kong hindi na sila kailanman makakapasok sa ospital para gambalain ang katahimikan ng binibini. Hindi. Titingnan ko kung anong pakay nila. Kung anong kalokohan na naman ang mga pinaggagawa nila. Pinapunta ninyo ako rito sa pamilya Ye? Ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari? Ye, Tian, dumating ka. Hoy, kung mag-uusap tayo, mas mabuting medyo malayo ang distansya natin. Baka mapagkamalan pa tayo. Ay, pamilya tayo, nag-uusap lang, ano naman ang pagkakamalan doon? Ay, paano kung may makakita at mapagkamalan na naman akong nanggagahasa? Anong gagawin natin? Na ipagkamalan na naman akong rapist? Anong gagawin ko? Ayan, ano ba yung rapist na yan? 5 taon na ang nakalipas. Kasalanan ko, nalito lang ako noon, kaya kita na ipagkamalan na may masamang balak ka sa akin. Magsusorry ako sa'yo, okay ba? Hindi na kailangan. Ang paghingi mo ng tawad, grabe, hindi ko kayang tanggapin. Hey, Kung ganon, anong gusto mo para lang mapatawad mo ako? Oo, talagang. Nalito lang ako, kaya ako nagsinungaling. Kung gugustuhin mo, pwede nating gawing totoo ang kunwari. Talaga? Basta, mapatawad mo ako at makabalik ka sa pamilya Ye. Kung anong gusto mong gawin ko, susundin ko. Ate, mas mabuti pa, magbihis ka at lumayo ka. Ang baho ng chip mong pabango, paramdaman ko na kahit 800 milya ang layo. Anong sabi mo? Ganito na ba kahina ang pamilya Ye ngayon? Wala na kayong kahit isa man lang. Isang disenteng makeup na mabibili para sa iyo. Tingnan mo nga ang mga kulubot mo sa mukha. Kaya nang pumutol ng langaw. Ako? Anong ako? Ang dami mong kulubot sa mukha. Pero wala ka namang utak. Ikaw? Akala mo ba yung nangyari 5 taon na ang nakalipas? Yung pagkabigo, uulitin ko pa rin pagkatapos ng 5 taon? 5 taon na. Wala talagang pagbabago sa pamilya Ye. Nakakadismaya talaga. 5 taon na, wala pa ring pagbabago sa inyong mga Ye family. Nakakabigo talaga. Ye, Tian, huwag kang masyadong bastos. Tama na. Umalis ka muna. Lao Taijun? Para saan ba talaga at pinapunta mo ako rito? Kung gayon, hayaan mong maging tapatan na tayo. Pinapayagan ka naming bumalik sa Ye family. Pinapayagan? Kailangan ko pa ba ng permiso ninyo para bumalik sa Ye family? Ngayon, ang Ye family ay nasa tuktok ng tagumpay. Hindi na namin isasama sa usapan ang mga nangyari. Noong sinira mo ang welcome feast para kay Longdi at pinahihintulutan namin kayong bumalik sa Ye family. Ye, Tian matagal na naming itinuturing na parang sarili naming anak kayo ni Lao Taijun. Kaya binibigyan namin kayo ng pagkakataong ito para makabalik kayo sa Ye family at magambag para sa amin. Talaga? Kung gusto ninyo kaming bumalik, hindi naman sa walang kondisyon. Siyempre naman, dahil sa 5 taon na ang nakalipas, nagkamali ka ng napakalaki at kamakailan lang, sinira mo pa ang welcome feast, kaya nawalan kami ng malaking pagkakataon na makalapit kay Longdi. Kung gusto mong bumalik, kailangan muna nating makita ang katapatan mo sa paghingi ng tawad. Hindi pa ako nakakaganti sa inyo dahil ginamit ninyo ang kapatid ko para sa piyesta pero ako pa ang hahanapan ninyo ng pananagutan. Ngayon tingin ninyo ako ang nagkamali at gusto nyo pa akong humingi ng tawad? Tungkol sa pag-host ng piging, si Yehan mismo ang pumayag at umayon dito. Ayaw din naman namin, pero siya ang kusang loob na nagbigay ng kontribusyon para sa pamilya. Kaya hindi na ito kasalanan namin. Bukod pa rito, isa kaming pamilya. Kapag umunlad kami, si Yehan ay sasama ring yumaman at maging marangya. Bakit hindi mo na lang isipin ang magandang epekto nito? Sige. Ano pa bang gusto ninyong hilingin? Simple lang ang hiling. Gamitin mo lang ang connection mo para tulungan kaming makakonekta para makasali kami sa first class na makapangyarihang pamilya ng Jiang Province. Kapag nangyari yon,
Natural lang na bibigyan ko kayong magkapatid ng pagkakataon na makabalik sa pamilya, Ye. Hahaha. Kung hindi ka lang ng gulo, matagal na sana naming nasuportahan ng Dragon Emperor. Baka matagal na kaming umunlad. Ang pagkalugi na ito, dapat bayaran mo, hindi ba? Kayo? Gusto nyo ring makita ang Dragon Emperor? Yetian, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, ang mga basura na katulad ninyo, hindi kayo karapat-dapat na maging tagahawak man lang ng planggana ng Dragon Emperor. Gaano karaming makapangyarihang pamilya sa Jiang Province ang nag-aagawan para lang maunahan na makita ang Dragon Emperor? Sino ba kayo? Hindi nga kayo makakakuha ng pila, hindi ba? Ye Tian, naglakas loob ka bang insultuhin ang pamilya Ye? Tigilan mo na ang paggamit sa pangalan ng pamilya Ye para lang manlin lang. Yetian, mabuti na nga ang pagkakataon na binibigay ko sa'yo para makauwi. Pero hindi mo man lang pinahalagahan. Ikaw na walang utang na loob na aso, tiyak na parurusahan ka talaga ng langit. Yetian, mabuti na lang at binigyan kita ng pagkakataong makauwi. Tapos, wala kang utang na loob, walang hiya kang aso na walang pinahahalagahan, siguradong darating ang parusa ng langit. Karapat-dapat ka bang magsalita tungkol sa kabutihan at katarungan sa harapan ko? Paano namatay ang mga magulang ko noon at paano kayo nakapasok sa pamilya Ye? Nakalimutan mo na ba? Ikaw, anong pinagsasabi mo? Kung mayroon talagang parusa ng langit sa mundong ito, baka kayo ang unang tamaan. Baliw na baliw. Baliw na si Ye Tian. Dali, tumawag ng tao. Balataan niyo siya ng buhay. Ano? Inasabi ko ba ang totoo? Kaya ang bilis mong magalit? Yetian, ngayon ka lang makakangiti. Mamaya, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong lumuhod at magmakaawa. Dala-dala kang lumapit dito. Hindi ba't para bumalik sa pamilya Ye? Marami ka nang nasabi. Siguro ayaw mong magbigay ng kahit ano? Gusto mo lang bumalik at maging binata? Akala nyo ba katulad nyo ako? Ang mga ari-arian ng pamilya Ye? Wala akong anumang interes dyan. Isang bagay lang ang pinunta ko dito. Yon ay upang malaman ang katotohanan noon. Paano ba talaga namatay ang mga magulang ko? Gusto ko rin sanang maging pinakamayaman sa lalawigan ng Jiang. Tingnan mo, nagtagumpay ba ako? Kung ganoon, ayaw niyong sabihin ang katotohanan. Katotohanan ba talaga? Anong katotohanan? Ang lolo ko ay biglang namatay. Ang mga magulang ko ay malungkot na pumanaw. Kayong dalawa ay sa isang gabi, mula sa hindi kilalang mga tao, biglang naging tanyag at mayayamang pamilya. May lakas pa kayong sabihin na wala itong kaugnayan sa pagkamatay ng mga magulang ko, ha? Ang lolo ko ay bigla ang namatay. Ang mga magulang ko ay malagim na pinatay. Kayong dalawa, mula sa pagiging mga taong walang pangalan, ay biglang nagbago at naging isang marangal na pamilya sa loob lang ng isang gabi. At naglakas loob pa kayong sabihin na wala talagang kayong kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang ko? Yan ay nagpapatunay lang na kami ay henyo sa pagnenegosyo. Anong kinalaman yan sa pagkamatay ng mga magulang mo? Ye Tian, matagal ko nang sinabi. Isa ka lang kawawang ulila na inampon namin. Inalagaan ka namin ng higit 20 taon. May utang na loob ka sa amin, hindi ba? Hindi ka lang marunong magbalik ng pabor. Kundi lalo mo pang pinupuntirya ang pamilyang Ye. Mukhang wala kayong balak magsalita ng totoo. Naaksayan na ninyo ang pagkakataong binigay ko sa inyo. Kapag tuluyan ko nang nalaman ang katotohanan, ang magmakaawa ay huli na. Ang hangin ng pananalita mo. Ang kapangyarihan ng pamilyang Ye sa lalawigan ng Jiang ay napakalawak. Hindi mo ito magigiba bilang isang hamak na tao. Gusto mo pa kaming magmakaawa. Kung ganoon, maghintay ka lang. Teka, gulo-gulo ka rito sa pamilyang Ye, tapos bigla ka na lang aalis? Anong gusto mong gawin ko? Mga tauhan, baliin ninyo ang kanyang mga binti. Nasaan ang mga tauhan mo? Nasaan ang mga tao? Nasaan na kayong lahat? Nagbabayad ako ng napakaraming sweldo sa inyo? Hindi para maging palamunin lang kayo. Mga tao! Anong nangyayari? Pumasok kayo rito ngayon din. Kung hindi kayo papasok, palalayasin ko kayo sa pamilyang Ye. Dali, pumasok ka rito. Kung hindi ka papasok, lumayas ka sa pamilyang Ye. Huwag kang sumigaw. Kahit pa mapatid ang iyong lalamunan, wala pa ring darating. Anong sabi mo? Akala mo ba na pupunta ako rito nang walang paghahanda? Lahat ng tauhan mo? Sila ay naalis na sa pamamagitan ng aking mga tauhan. Pinapayuhan ko kayo, umamin na kayo sa katotohanan para hindi kayo masaktan. Sino ka sa akala mo? Baka sa black market ka, nakakuha ng ilang mga walang kuwentang hamak at naglakas loob kang takutin kami? Hindi ko alam kung ang pinuno ng Bantay Dragon ay maituturing na walang kuwentang hamak. Pinuno ng Bantay Dragon? Hindi naman ako nagkamali sa aking dinig, hindi ba? Ginoo, hindi ka nagkamali ng dinig. Ang tinutukoy at sinasabi niya ay ang general na namumuno sa Bantay Dragon sa ilalim ng Emperador ng Dragon. Kung ang Bantay Dragon ay nagagamit niya, baka dahil sa kanya, kikilo sila para burahin tayo. Ang pamilyang Ye. Mukhang nagkamali ako ng pagtingin sa iyo.
Hindi mo mapigilan ang pagmamayabang ha. Isang basura na. Pinalaya sa pamilyang Ye. Gusto ring makihalubilo sa Bantay Dragon? Kung kaya mong utusan ang Bantay Dragon, ngayon na, tungkol sa nangyari noon. Luluhod ako at hihingi ng tawad. Kung gayon, lumuhod ka na ngayon. Yetian, iyan lang ba ang kaya mong ipakita? Yetian, akala mo ba maloloko mo kami sa paghahanap ng ilang artista? Ang isang marangal na pinuno ng Bantay Dragon, paanong magiging isang maliit na babae? Yetian, malaki sigurong nagastos mo para sa mga artistang ito, hindi ba? Ang kapatid mo ay nasa bingit pa ng kamatayan at ikaw naman, napakagastos, parang hindi ito tama, hindi ba? Baka sa huli, wala ka ng pambili ng disenteng kabaong. Tumahimik ka! Naglakas loob ka pa ring insultuhin ang aming dalaga? Naghahanap ka ba talaga ng kamatayan? Naglakas loob kang saktan ako. Kyuyue, sinasaktan ka nila? Tiisin mo na lang. Sino ba naman tayo para labanan ang pinuno ng Bantay Dragon? Hanggang ngayon, nagmamayabang ka pa rin. Lumabas na pati ang pinuno ng Bantay Dragon. Haha, bakit hindi mo na lang tawagin ang gobernador ng Qingyang? Huwag mong laging iisang artista lang. Nagsasawa na ang mga manonood. Hindi. Pa siya sapat na karapat-dapat para direktang sumunod sa aking utos. Aba, ang hangin ng pananalita niya ah. Ang apat na malalaking pamilya sa lalawigan ng Jiang, kahit pagsamahin, ay hindi makakapinsala sa gobernador. Tapos sasabihin niya na hindi pa sila karapat-dapat maging tauhan niya. Kung ang mga salitang ito ay marinig ng gobernador, bata, baka ang mga buto mo ay maging abo na. Ha 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 ha. Naglalaro ka ng kamatayan. Yetian, anong ginagawa mo? Naglakas loob ka bang pumatay ng tao? Yetian, ano man ang mangyari? Matagal ka naming inampon. Kung wala kami, ikaw at ang kapatid mo ay matagal na sanang namatay sa gutom sa kalsada. Hindi mo kami dapat tratuhin ng ganito. Nishang, tigil. Dahil sa nakaraang relasyon, palalayain ko kayo ngayon. Kapag nangyari ito ulit, tiyak na pupugutan kita. Tulong. Huwag po. Huwag po akong saktan. Huwag po akong saktan. Kuya, tulong. Tulungan mo ako. Kapatid. Ayos lang. Ayos na. Sige na. Nandito ako. Walang sino man ang makakapanakit sa'yo. Kuya, umalis na tayo. Dali na, umalis na tayo. Kung mahuli tayo ni Yemang, tiyak na patay tayo. Hindi na tulad ng dati ang kuya mo. Habang nandito ako, walang sino man ang muling makakapanakit sa'yo. Maniniwala ka ba sa akin? Kuya, naniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo. Kung ganoon, magpagaling ka lang muna sa ospital. At kapag gumaling ka na, sunduin kita pa uwi. Sige. Longdi, lubusan ko na pong sinuri at inimbestigahan. Sina Ye Chengde at ang matandang ginang ay nakipagsabuatan kay Quan Hang para tambangan ang Yejia at ninakaw nila ang lahat ng ari-arian ng Yejia at kayo at ang panganay na babae ay pinalabas na mga ampon habang sila naman ay biglang naging mga may-ari ng Yejia. Ito ang lahat ng mga ebidensiya na nakolekta ko nitong mga nakaraang araw. Ye Chengde, Longdi, sa isang utos mo lang, agad ako magpapadala ng tao para salakayin ang Yejia at bawiin ang lahat ng mga bagay na sa inyo. huwag na. Ako na mismo ang babawi sa aking sariling paghihiganti. At saka, hindi pa ito ang tamang panahon. Sa piging nagaganapin pagkatapos ng 3 araw, babawiin ko ang kanilang kapangyarihan at pati na rin ang kanilang buhay. Kung ganoon, ano ang plano ninyo ngayon? Punta sa Sujiya. 5 taon na ang nakakaraan. Pinagtaksilan nila ako, kaya napilitan akong umalis ng bansa na naging dahilan para magdusa ng husto si Suyan. Ngayon, babawi ako sa kanya. May mukha ka pang bumalik dito? Ma, ano na naman bang ginawa ko? Pinapunta kitang mag-alaga kay Lolo Ye, pero anong ginawa mo sa ospital? Ako... Suyan, baka naman dahil lang bumalik si Yetian. Gusto mo na ulit makipagbalikan sa kanya? Ha? Batang Ye, paanong mangyayari yan? Alam ko kung anong klase ng tao si Yetian, di ba? Ang pamilya Su ay hinding-hindi papayag na pumasok sa bahay namin ang rapist na yan. Ma, ipinaliwanag na ni Yetian sa akin, ang nangyari daw noong taon na yon ay pakana ng pamilya Ye. Hindi talaga siya. Kahit hindi pa siya rapist, MF, pinalayas na siya sa pamilya Ye. Sasabihin ko sa'yo, kung sasama ka sa walang kwentang taong iyan na walang pera o kapangyarihan, walang magandang kahihinatnan. Ma, hindi mo ba kayang bigyan si Yetian ng isa pang pagkakataon? 5 taon na ang nakalipas na iyon, binigyan ko na siya ng pagkakataon,
pero hindi niya sinamantala, kaya hindi na namin kasalanan yon. Pero, Walang pero-pero? Wag na wag mong kalilimutan, nangako ka sa akin noon na magpapakasal ka kay Batang Ye. MF, bakit? Dumating lang si Yetian, gusto mo nang bawiin ang sinabi mo? At hindi ba't ang walang kwentang iyon? Gusto lang makahanap ng masasandalan at mapagkakatiwalaan sa buhay at binulungan ka? hindi. Naguguluhan lang ako sa lahat ng ito. Tumigil ka. Kung hindi, manahimik ka na lang at ituwid ang isip mo, magpakasal ka na sa pamilya Ye sa lalong madaling panahon para hindi ka magdusa sa piling ng taong tulad ni Yetian. Ma, kasal na si Yemang, di ba? Pinapapunta mo akong makipagkasal sa kanya. Sa isang may asawa, iyon ang tinatawag na pagdurusa. Mas magdudusa ka kung sasama ka sa isang walang kapangyarihang at walang kwentang tao. Ang pamilya Yi lang ang makakapagbalik ng buhay sa ating Su Group. Isa pa, mayroon pa kayong kasunduan sa kasal sa pamilya Ye. Magpakasal ka man kay Yetian o kay Yemang, hindi ba't pareho lang iyon? Bakit hindi mo na lang ako ipakasal kay matandang Ye? Kahit kanino naman ako ipakasal, kasal pa rin yan. Ikaw. Hindi ka titigil hanggat hindi mo ako pinapatay sa galit. Ako? Aray, Suyan! Ginagawa lang ito ni Mama para sa iyo Paano mo natiis na makita ang kumpanyang pinagsikapan ng tatay mo na itatag na masisira lang sa iyong mga kamay? Kapag nakakuha lang tayo ng pondo mula sa pamilya Ye, mabubuhay lang ang ating Su Group. Kung hindi, kahit mamatay pa ako, wala akong mukhang maihaharap sa iyong ama sa kabilang buhay. Tanging sa pagkuha lang ng pondo mula sa pamilya Ye, tayo, ang kumpanya Su ay makakaligtas. Kung hindi, kahit mamatay pa ako, hindi ko pa rin makikita ang iyong ama sa kabilang buhay. Ma, wag po kayong magsalita ng ganyan. Suyan, dapat mo nang sundin ang iyong ina. Maghanda ka na ng mabuti. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawang asawa ng pamilya Ye. Tinitiyak ko, hindi ko hahayaang malugi ang kumpanya ng ating mga kamag-anak. Mula ngayon, mag-focus ka lang sa pamilya Ye. Mag-alaga ng asawa at anak. Sisiguraduhin ko na busog ka sa masasarap na pagkain at mayaman sa lahat ng mga bagay. Pero, paano ang negosyo ng pamilya Su? Ang negosyo ng pamilya Su, kahit wala ka, ay iikot pa rin. Nandoon ang iyong ina at kapatid para asikasuhin. Isa pa, dahil nandyan kami, ang pamilya Ye. Sinisiguro namin na ang pamilya Su ay aangat at magiging matagumpay. Ha 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 ha. Ma, sinabi rin ni Yetian na itataguyod niya kami, ang pamilya Su, para maging pinakamayaman sa Jiangcheng. Kung kanino man ako mapapakasal, bakit hindi na lang sa kanya? Ma, sinabi rin ni Yetian na gagawin niya ang Su family na maging pinakamayaman sa Jiang City. Kung sino man ang pakasalan ko ay pakasalan ko, bakit hindi na lang siya? Suyan, gusto ko talaga ang iyong pagiging inosente. Si Yetian ba ang magpapatunay na ang Su family ang magiging pinakamayaman sa lahat? Anong biro iyan? Kaming apat na dakilang. Pamilya ay hindi makakagarantiyan yan. Sino sa tingin niya siya? Siya ba ang Dragon Emperor? Ha ha ha. Naniwala ka pa rin sa inutil na ito. Matapos siyang maging kilalang rapist, hinahanap-hanap mo pa rin siya? Bakit ipinanganak pa kita? Ikaw na salot. Mamamatay ka ba kung wala kang lalaki? Hindi ako. Gusto ko lang siyang paniwalaan sa pagkakataong ito. Paniwalaan siya? Ginagawa kanyang tanga at naniniwala ka pa rin sa kanya? Isang inutil na pinalayas sa pamilya. Nawala ng panahon para sa kanyang sarili, paano niya tayo matutulungan? Ginarantiyahan ako ni Yetian na sa loob ng 3 araw magpapatawag ang Dragon Emperor ng isang maringal na piging at dadalhin niya ang Su family doon para ipakilala sa lahat ng may kapangyarihan. Tama. Sa loob ng 3 araw, talagang magpapatawag ang Dragon Emperor ng piging. Ngunit, ang mga taong naiimbitahan sa Jiang City ay mga dosenang pinakapinuno ng pamilya lamang at ang Yi family ay isa sa kanila. Wala pa akong narinig na iimbitahan ng isang tulad ni Yetian. Young Master Ye, talaga bang inimbitahan ang Ye family? Ang imbitasyon para sa piging, sa lalong madaling panahon, ay dadating sa Ye family. Maaari bang maging kasinungalingan ito? Isang simpleng imbitasyon lang? Mahirap ba talagang kumuha niyan? Isang imbitasyon lang yan? Mahirap ba kunin? Oh,
Napakalaki ng iyong bibig. Ye, Tian, ikaw na walang silbi, naglakas loob ka pa ring pumunta rito. Nangako ako kay Suyan na isasama ko ang pamilyang Su sa bangkete at hindi ako babali ng pangako sa iyo. Talaga bang may imbitasyon ka mula sa emperador ng dragon? Wala pa sa akin ang imbitasyon sa ngayon, ngunit pagdating ko, inutusan ko na ang aking tauhan. Paparating na siya, kailangan mo lang maghintay ng may pasensya. Haha, nakakatawa talaga. Sa black market ngayon, isang imbitasyon ay mabebenta ng milyon-milyon, pero walang gustong magbenta. Tingnan ko nga kung paano mo ito makukuha. Hindi siya mas sikat kaysa sa pamilyang Ye na napakakapangyarihan? Paano siya magkakaroon ng ganoong mamahaling imbitasyon? Nagpapalaki lang siya ng bibig. Suyan, hindi mo pa ba nakikita ang totoong kulay ng taong ito? Ang imbitasyon na iyon ay maaaring magsama ng mga kamag-anak. Pakasalan mo ako mula sa pamilyang Ye. At sa tamang panahon, isasama kita upang makita ang mundo at ipapakilala kita sa mga mayayaman. Sa lalawigan ng Jiang, sa oras na iyon, ang mga order, kontrata at kooperasyon. Hindi ba't malaya mong mapipili? Kahit na wala akong imbitasyon ngayon, ang pagkansela ng imbitasyon ng pamilyang Ye ay isang tawag lang. Oh, hindi masama ang boses mo. Titingnan ko kung paano mo babawiin ang karapatan ng pamilyang Ye. Ye, Tian, sa tingin mo ba madadaya mo kami sa pagsisinungaling mo? Sa tingin ko, hindi mo lang minamaliit si Suyan, kundi pati na rin ang pamilyang Su. Umalis ka kaagad. Ye, Tian. Tita, nagkakamali po kayo? Ang totoo po, dumating ako para magbigay ng imbitasyon sa pamilyang Su. Kung ganoon, nasaan ang imbitasyon? Darating ang tauhan ko maya-maya. Tita, okay lang ba na maghintay muna? Maghihintay? Hanggang kailan ka maghihintay? Hanggang umalis si Long Di sa lalawigan ng Jiang? Sa tingin ko, ang batang ito ay nagpapalipas lang ng oras. Ngayon, siguradong nag-iisip siya ng husto kung paano makakatakas. Hindi ako kasing buti ng pamilyang Ye. Noong nagkamali ka ng malaki, pinalampas pa nila ang buhay mo. Kung hindi mo maibibigay ang imbitasyon ngayon, babakbakin ko ang balat mo. Kung hindi mo maibigay ang imbitasyon ngayon, lalaplapin ko ang balat mo. Ye, Tian, mas mabuti pang humingi ka muna ng tawad kay Mama para hindi na maulit. Huwag kang mag-alala. Ikansela ang karapatan ng pamilya Ye na makapasok. Bukod pa rito, 3 minuto. Kunin mo kaagad ang imbitasyon at umalis ka sa harap ko. Kung hindi, magdala ka ng sarili mong ulo rito. Ay nako, natatakot ako. Ye, Tian, ilang taon na tayong hindi nakita. Akala ko nagbago ka na. Hindi ko talaga inasahan. Pagkatapos ng 5 taon, ang natutunan mo lang ay ang magyabang. Dumating na ang gobernador ng Qingyang. Mahal na gobernador. Huwag na kayong magbigay galang. Hindi ko po alam kung bakit kayo personal na pumunta rito, mahal na gobernador. Ano po ang dahilan? Personal akong inutusan ni Batang Ginoong Ye na dalhin ang imbitasyon na ito sa inyong pamilya Su. Ang pamilya Su namin ay napakaliit, hindi kami karapat-dapat na abalahin pa ang gobernador na pumunta rito ng personal. Batang Ginoong Ye, baka naman iyon ay... Haha! Young Master Ye, akala ko ay si Suyan lang ang isasama mo sa piging, pero hindi ko inaasahan na dumating ang imbitasyon dito sa pamilya Su. Baka sinadya ito ng tatay ko. Hampha, ha. Ako, si Yemang, ay tumutupad sa aking salita. Dahil sinabi kong isasama ko kayo sa piging, isasama ko kayong dalawa ni Suyan. Arui, salamat sa iyo, Young Master Ye. Dahil dito, ang pamilya Su namin ay tiyak na uunlad ng mabilis. Ha. Hindi tulad ng ibang tao na puro yabang lang ang alam. Tita, ako ang nagpadala ng taong naghatid ng imbitasyong iyan. Nakakatawa. Pati ba naman ang ganitong kayabangan ay susubukan mo? Hindi ka ba natatakot na mabalian ng ngipin? Huwag mo nang banggitin na pinalayas ka sa pamilya Ye. Kahit pa nasa pamilya Ye ka pa ngayon, ikaw na lalaking umaasa sa babae at walang silbi, maglalakas loob ka bang abalahin ang gobernador general? Isa kang walang kwentang parasito at naglakas loob ka pang guluhin ang gobernador general? Tama. Nalaman niya na paparating ang imbitasyon mula sa gobernador general, kaya nagpanggap siyang batang ginoo ng pamilya Ye para angkinin ang karangalan. Ye, Tian, ang peke ay peke. Hindi ito magiging totoo. Sa huli, mabubuking ka pa rin. Lumuhod ka ngayon at ililigtas ko pa ang buhay mo. Ye, Tian, bakit hindi ka na lang humingi ng tawad? Kung hindi lang si Yemang, pati nanay ko hindi ka rin niya patatawarin. Tama, Ye, Tian. Mawalan ng dignidad pero iligtas ang buhay. Para sa iyo, hindi ka nalugi, hindi ba?
Ang pagbisita rito ng kagalang-galang na Gobernador General para personal na ibigay ang imbitasyon sa amin, malaking pasasalamat ng pamilya Ye. Sino ka naman? Sino ka ba? Ako si Yemang. Si Yemang? Isang umaasa sa reputasyon ng Yejaya at nagkakalat ng binhi saan man, isang walang silbing gumagawa ng lahat ng masasamang bagay, may lakas ka pa bang loob na tawagin ang sarili mong Yeshao? Ako. Ginoong gobernador, hindi ba pinadala ka ng Yejia para maghatid ng imbitasyon? Ha? Walang hiya. Iniinsulto mo ba ako? Ang hamak na Yejia, may karapatan bang utusan ako? Ginoong gobernador, ito. Yeshao, natapos ko na ang utos na maghatid ng imbitasyon. Ano? Ginoong Gobernador, kung maghahatid ka ng imbitasyon, dapat sa amin sa Yejia mo ibigay. Isa lang siyang asong pinalayas namin sa Yejia. Baka nagkakamali ka? Bata, may lakas ka pa bang loob na iinsulto si Yeshao? Mukhang gusto mong mamatay. Kinakansela ang karapatan ng Yejia sa handaan ni Dragon Emperor. Kayong lahat ng mga duwag, hindi karapat dapat dumalo. Ano? Yeshao, mayroon pa po ba kayong ipag-uutos? Pwede ka nang umalis. Opo. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba sinabi ko na sa iyo noon, gagawin kong pinakamayamang tao sa Jiangcheng, ang inyong Sujia, upang makabawi sa napakalaking pinsalang idinulot ko sa iyo 5 taon na ang nakalipas. Kung sinabi ko, gagawin ko. Bata, ang yabang mo pa. Suwai ka at mayabang ka pa ah. Tita, ano po bang ibig ninyong sabihin? Malaking utang na loob mo sa pamilya Yejia sa pag-aaruga nila sa iyo, pero hindi mo man lang naisip na suklian ito, bagkus gumawa ka ng lahat ng paraan para mawala ng karapatang dumalo ang Yejia. Paano mo babayaran ang malaking utang na ito? Ma, siya po ang nang-istorbo sa gobernador. Karapat-dapat lang sa kanya yun talaga. Itong utang na ito, paanong maibibigay kay Yetian ang sisi? Kung hindi siya, sino ang sisisihin namin? Bakit hindi niya agad sinabi na may koneksyon siya sa gobernador? Kaya ang nangyari, nagkaroon ng gulo ang gobernador at ang Yejia. Masaya ka na ba? Tama. Tama. Kung hindi dahil sa tatay ko na naawa at kinuha ka noon, ikaw at ang masasakitin mong kapatid ay namatay na sa gutom sa kalye noon. Hindi ka lang nagpapasalamat, pero gumaganti ka pa. Naghihiganti ka sa Yejia. Yetian, talagang napakasama at kasuklam-suklam mo. Hindi ako ang may kasalanan, kundi ang pamilya ninyong Yejia, hindi ba? Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Sa tingin ko, ang pinakamalaking kasalanan namin ay ang pagkuha sa inyo ng kapatid mo. 2 walang utang na loob. Kapag ininsulto mo pa ang kapatid ko, kukunin ko ang buhay mo. Naipadala na ang imbitasyon, siguraduhin mong pumunta ka, bibigyan kita ng sorpresa. Utang ko ito sa iyo. Tungkol naman sa iyo, bumalik ka at sabihin mo sa ama mo at sa lahat ng tao sa Yejia na hugasan ninyo ang ulo ninyo at lumuhod kayo sa puntod ng mga magulang ko para humingi ng tawad, kundi sisiguraduhin kong itong pekeng Yejia ninyo ay tuluyang maglalaho sa Jiang Province. Young Master Ye, ayos ka lang ba? Umalis ka. Sabi ko na nga ba nagpapanggap lang kayo kung hindi dahil sa inyo. Mapipikon ko ba si Governor General? Young Master Ye, wala kaming kinalaman dyan. Si Yetian ang may gawa ng gulo. Yetian, hindi ko siya palalampasin. Lahat ng kumakalaban sa pamilya Ye, kailangang mamatay. Ma, ang sinabi ni Yetian kanina, ano ang ibig niyang sabihin? Anong peking pamilya? Isa lang yang walang kwentang nagsasalita sa sarili. Huwag mong seryosohin. Pero ano, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ihanda ang kasal at mapangasawa ka agad ang pamilya Ye. Pero si Yetian, nagpadala na siya ng imbitasyon. Hindi ba't sapat na patunay ito na may kakayahan siyang tulungan ang pamilya Su? Imbitasyon lang iyan. Ang nakapagpadala siya ng imbitasyon, masasabi lang na sinuwerte siya. Tayo, sa pamilya Su, kailangang maging matiyaga para sa malaking huli. Mas maganda kung iwan mo na agad ang dukhang iyan at makasama si Young Master Ye, iyan ang dapat mong gawin. Ma! Kapag ikinasal na kayo, base sa ganda at karektan mo, ang walang utak na si Young Master Ye, madali mo lang siyang paikutin sa iyong palad, hindi ba? Pagdating ng panahon, lahat ng ari-arian ng pamilya Ye mapupunta sa pamilya Su. Ma, pinapakasal niyo ako para lang magnakaw ng ari-arian ng iba? Ginawa kitang napakaganda, hindi para magpakasal ka sa isang pulubi. Pinakain at binihisan kita ng maayos para lang sa araw na makapag-ambag ka sa pamilya Su. Isang simpleng imbitasyon,
Gusto nang kunin ang pinakamagandang babae sa Jiang Province, nananaginip. Emperador ng Dragon, malapit nang magsimula ang pagtitipon, sinunod ko ang inyong utos at ipinatawag ko ang makapangyarihan sa lalawigan ng Jiang. Ano po ang susunod nating gagawin? May balita mula sa ospital. Stable na ang kalagayan ni Xiao Han. Maaari na siyang lumabas. Ngunit ang pamilya Ye sa ngayon ay hindi pa pwedeng balikan. Kailangan kong maghanap ka ng lugar para sa kanya kung saan siya pansamantalang makakapanirahan. Emperador ng Dragon, bago pa man kayo dumating sa lalawigan ng Jiang, nag-alay na ang 4 na dakilang pamilya ng di mabilang na mga mararangyang regalo. Kabilang sa mga ito, ang pamilya Liu, si Liu Quan, ay nagbigay ng isang Longding Supreme Villa. Maaari niyo po muna itong tingnan kung ito ba ay sadyang inyong magugustuhan. Pupuntahan ko muna. Sunduin mo si Xiao Han. Kung magustuhan ni Xiao Han, tatanggapin na natin ang villa. Masusunod po. Ito pala ang Longding Supreme Villa. Hindi masama. Ano nga ba ang ginagawa ninyo dito? Hindi ba ninyo alam na ang villa na ito ay pag-aari ng Liu Corporation at naglakas loob kayong pumasok na walang pahintulot? Hindi ko alam kung kanino dating pag-aari ang mansyon na ito, pero ngayon, akin na ang villa na ito. Sa iyo? Nagpapatawa ka ba? Teritoryo ito ng isa sa 4 na dakilang pamilya, ang grupo ni Liu. Sa tingin ko, sobra kang naglakas loob at nangangahas ka pang manggulo rito. Tama, ito ay ibinigay sa akin ni Liu Quan ng pamilya Liu. Ibinigay sa'yo? Kilala ko lahat ng mga bigating tao sa lalawigan ng Jiang. Sino ka ba sa tingin mo? Pamilya Ye, Yetian. Yetian? Haha, naalala ko na, ikaw ang rapist? Hindi ba? Bakit hindi pa napuputol ang 2 paa mo? Nangangahas ka pang bumalik ngayon sa lalawigan ng Jiang para manloko. Ikaw. Anong ikaw? Ikaw na isang rapist, ngayon ay ginagamit mo pa ang pangalan ni Pangulong Liu para manggulo? Sa tingin ko, ayaw mo nang mabuhay. Mga tao, kalad ka rin siya palabas. Mga tao, hilahin ninyo siya pababa para sa akin. Tigil, anong nangyayari? Ay naku, Ginang Liu! Bakit po kayo nandito? Sinabi ni tatay na may mahalagang bisita ngayon, kaya pinapunta niya ako para salubungin sila. Kayo, nag-iingay kayo rito? Nakagambala kayo sa mahalagang bisita na ito. Pahihirapan ko kayo. Itong lalaking ito kasi, gusto niyang piliting pumasok sa ating grupo. Pilit pa niyang sinasabi, ibibigay daw ni Matandang Liu ang estate na ito sa kanya. Nakakatuwa talaga. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Kung hindi lang sana si Liu Quan, pilit na ibinigay sa akin ang manor na ito, hindi ko sana tatanggapin. Ikaw, naglakas loob ka talagang tawagin sa pangalan si Matandang Liu. Parusa para sa inyo. Yetian, Ginang Liu? Bakit ikaw? Hoy, bata, gusto mo pa atang makipagkamag-anak kay Ginang Liu? Ginang, kilala mo ba siya? kaklase ko siya. Pero Yetian, bakit ka nandito? Ipinaliwanag ko na sa kanya na ang villa na ito ay bigay sa akin ni Matandang Liu pero hindi niya ako pinapayagang pumasok. Ginang, huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Sino ba sa buong lalawigan ng Jiang ang hindi nakakaalam na siya ay isang manloloko? Na nagtangkang gumahasa? Kung ibibigay ni Matandang Liu sa iyo ang manor, ako ang magiging tunay na anak ni Matandang Liu. Kung maibibigay ni Ji Liu sa iyo ang villa, ako ang magiging tunay na anak ni Ji Liu. Hayop. Matagal ko na siyang kilala. Alam ko kung anong klase siyang tao. Ikaw ba talaga ang tinutukoy ng tatay ko na respetadong bisita? Bakit? Gusto mo bang gumawa lang ako ng gulo rito? Tigilan mo na ang pagpapanggap bago ako pumunta rito. Sinabi na sa akin ng tatay ko na ang villa na ito ay ibibigay sa Emperador ng Dragon. Tama, ako ang Emperador ng Dragon na sinasabi nila. Yetian, huwag ka nang magyabang kung ikaw ang Emperador ng Dragon. Ako pa ang magiging reyna ng Siyam na kadiliman. Ganito na lang, mamaya sasabihin ko na ang villa na ito ay bigay sa iyo ng tatay ko para na rin igalang ka, tapos umalis ka na kaagad. Totoo ang sinasabi ko. 5 taon na ang nakakaraan. Ang buong lalawigan ng Jiang ay nagkakalat ng usap-usapan tungkol sa iyo. Pero naniniwala pa rin ako na wala kang kasalanan. Pero bakit ngayon natututo ka na rin magsinungaling at manloko? Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo ngayon ang tatay mo at tanungin. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Gina, sumama ka na sa akin sa loob. Ginang Liu, naniniwala ba talaga kayo sa sinasabi niya? Isa lang siyang... Tumahimik ka. Siya ang tinutukoy ng tatay ko na respetadong bisita. Hindi ka lang nanggugulo sa respetadong bisita. Paulit-ulit mo pa siyang iniinsulto. Gusto mo bang natanggal sa trabaho? Hindi. 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 Wala akong ginagawa. Wala talaga. Sa susunod,
Mag-empake ka na at umalis. Huwag mo na siyang pansinin. Tara na. G. Anyang. Liu, bakit po kayo galit na galit? G! Kiao, nandito na po pala kayo. Lumayas ka. Ginang Liu, bakit ka nagagalit ng ganyan? Young Master Kiao, nandito na pala kayo. Umalis ka. Kiao Xiaokun, anong ginagawa mo rito? Ako? Siyempre, nandito ako para tingnan ang sarili kong villa. Ang villa na ito ay pag-aari ng pamilya Liu. Paanong naging iyo na? Ha. Ito ay ipinangako ng biyenan ko na ibibigay sa akin, kaya paanong hindi ito sa akin? Huwag mong sabihin itong villa lang, pati ikaw. Magiging akin ka rin. Tumigil ka. Hindi ako papayag sa kasalang ito. Kung gusto mo akong mapangasawa, tingnan mo muna kung may kakayahan ka. Liu Ruyan, ang kasunduan natin ay nakatakda na. Anong silbi ng pagtutol mo? Kung magkakaisa ang pamilya Kiao at Liu, sa kapangyarihan natin, wala na talagang 4 na malaking pamilya sa buong lalawigan ng Jiang. Kapag nagsama tayo, kahit ang emperador ng dragon ay madali lang nating lipulin. Sino ang umuutot? Yetian, bakit ikaw? Kiao Xiaokun, hindi na lumalabas ang hangin sa ngipin mo, ano? Ang bilis mo namang lumabas at gumala. Ano ka ba para? Lapastanganin ako? Siya ang boyfriend ko. Liu Ruyan, hindi ko inasahang ganoon kakalinis tingnan sa labas, pero sa likod ko, naglalaro ka pala ng ganyan. Liu Ruyan, hindi ko inasahan na napakalinis ng panlabas mong anyo, pero sa likod, ganon ka pala kagarbo maglaro? Ikaw. Nagkunwari kang napakataas na moral, akala ko kung sinong birhen kang matapat. Isa ka lang palang kaswal na biktima na kaya mong magpasakop sa sinumang nangaabuso. Kung gusto mo ang ganitong klase ng eksena, sana sinabi mo agad, maaari kitang bigyan niyan ngayon. Kung ang pamilya Kiao ay hindi nagturo sa iyo kung paano isulat ang salitang pagiging magalang, hindi ko mamasamain na turuan ka ngayon. Isang amoy mahirap na pulubi, talaga bang itinuturing mo na isang tao ang sarili mo? Pinararatangan mo ang pamilya Kiao, wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Yeti yan. Hindi mo na kailangan pang galitin ang lalaking ito. Pumasok na tayo. Teka, hindi pa tayo tapos magbayad ng utang? Tatakas ka na? Yetian, sinira mo ang braso ko dati, tinanggal mo pa ang mga ngipin ko, ngayon, iniinsulto mo pa ang Kiao Group at inagaw mo pa ang aking kasintahan. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon at may pagkakataon ka pang mabuhay. Mukhang hindi pa sapat ang leksyon na ibinigay ko sa iyo. Nangangahas ka pa ring paluhurin ako? Huwag kang masyadong magyabang. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, hinahanap ka ng Old Yuan ng Inspection Division na ikaw ay isang manloloko. Kung hindi ka luluhod, baka ibigay kita kay Old Yuan at wala kang mapagtataguan para malibing. Kiao Xiaokun, siya ang aming iginagalang na bisita ng pamilya Liu. Huwag kang sumobra. Kung kalabanin mo siya, hindi ka patatawarin ng tatay ko. Liu Ruyan, binibigyan lang kita ng kaunting respeto? Talaga bang iniisip mo na may halaga ka? Ang isang babaeng mababa ang moralidad ay nangangahas na magpakita ng kawalang galang sa akin? Liu Ruyan, binigyan lang kita ng kaunting pabor pero akala mo na tuluyan kang may halaga. Basura, may lakas ka pa bang loob na maging bastos sa harap ko? Kiao Xiaokun, may lakas ka pa ng loob na manakit? Bakit mo naman tatawagin ganoong pananakit ito? Ito ay tinatawag na pagdidisiplina lamang sa magiging asawa ko. Isang basurang lalaki na ang nasa ulo ay alak at babae. Gusto mo pa rin akong pakasalan? Nanaginip ka na naman. Liu Ruyan, pinapayuhan kitang huwag ka ng magpakatigas. Ako ang magmamana ng Kiao Group balang araw. Kung pagsisilbihan mo lang ako ng maayos ang kayamanan ng pamilya Kiao, hindi ba magiging iyo rin? Kung makikipag-asawa ka sa akin, ito ay magiging puro benepisyo para sa iyo at walang kapahamakan. Kung ang Kiao Group ay ipinamana sa iyo, baka malapit na itong malugi. Hindi ba? Ang tigas pa rin ng iyong bibig. Pumayag na si matandang Liu sa kasal natin. Kailangan mong maging akin balang araw. Guguluhin muna kita para malaman mo na ang mas pinakamahalaga ay ang langit, ang lupa, at ang asawa mo ang pinakamahalaga? Hindi ba? Hayaan mong ako muna ang magturo sa iyo kung ano ang talagang tinatawag na respeto. Yetian, ikaw na basura. Gusto mo pa rin talagang makipag-agawan sa akin? Kiao Xiaokun, pakinggan mo ako ng mabuti. Mamatay man ako, hindi ako papayag na makasal sa iyo na isang basurang lalaki na punong-puno ng bisyo. Liu Ruyan, ikaw na malanding babae. Binigyan lang kita ng kaunting atensyon, pero akala mo na ikaw ay isang taong may halaga? Walang pinag-aralan. Kahit ang tatay mo pa ang kaharap ko, hindi siya maglalakas loob na maging bastos. Yetian, gumagamit ka pa rin ng pangalan ni Longdi para manloko ng tao kung saan-saan, di ba? Matagal nang nabunyag ang pagkatao mo. Naglakas loob ka pa rin saktan ako? Ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa Jiang Province. Maglakas loob na sumuway sa Longdi, ikaw talaga ang nararapat na mamatay. Longdi? Ikaw. Sige, magmura ka lang. Bakit hindi ka na nagmumura?
Iniisip mo ba na sa paggamit ng pangalan ni Longdi, makukuha mo na ang babaeng ito? Anak ng, mukhang hindi ka matatauhan hanggat hindi ka na sa hukay. Naghahanap ka ng matinding gulo. Naglakas loob ka pa ring magsalita ng ganyan kasama. Nishang, titingnan ko kung paano mo ako papatayin. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang ako. Hoy, matandang Yuan, nakita ko na ang manlolokong gumagamit ng pangalan ni Longdi. Bilisan mo at puntahan mo rito para patayin siya. Yetian, mas mabuti pa sigurong umalis ka na. Pagdating ng mga tao mula sa inspection office, baka... Gusto mo talagang umalis? Huli na. Sinong naglakas loob na magpanggap na Longdi at manloko pa ng inspection office? Patayin niyo siya para sa akin. Naglakas loob ka pa ring lokohin ng pulisya? Patayin niyo siya para sa akin. Si Yuan Shan ay naglakas loob na bastusin ang emperador ng dragon. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Naglakas loob ka pa ring manloko ng tao. Inalam ko na ang lahat. Pinamunuan ng emperador ng dragon ang hukbong siyam na kadiliman sa loob ng maraming taon, walang talo sa sunod-sunod na tagumpay. Paano magiging isang walang karanasan na binata? Naglakas loob ka pang lokohin ang pamilya ni Yuan. Sa tingin ko kayo ang nararapat mamatay. Ikaw na taong walang pagpapahalaga? Hindi ko talaga alam kung paano ka naging pinuno ng pulisya. Oh, emperador ng dragon? Aalisin ko na siya sa pwesto. Ha. Gusto mo akong tanggalin sa pwesto? Napakatapang mo naman. Ang aking nakatataas ay ang ginoong gobernador. Kung mayroon kang lakas ng loob, papuntahin mo ang ginoong gobernador, saka lang ako tuluyang maniniwala sa iyo. 3 minuto at utusan ang gobernador ng Qingyang na gumapang dito. Ang hukbong siyam na kadiliman, wasakin at tapusin ang probinsya ng Jiang. 3 minuto, patakbuhin mo rito ang gobernador ng Qingyang. Hukbong Juyo, wasakin ang buong lalawigan ng Jiang. Ha. Talagang lumalaki na ang yabang mo. Pati ang mahal na gobernador ay dinudusta mo pa. Ngayon, dito na kayo mamamatay upang tuluyan na nating maalis ang peste sa lalawigan ng Jiang. Barilin ninyo siya agad. Yetian, Sino? Sino ang nangangahas na magtangka sa buhay ng hepe ng pulisya? Wala ba kayong mga buhay? Ang paglapastangan sa emperador ng dragon, kamatayan ang kabayaran. Mahal na emperador ng dragon, humihingi po ako ng tawad sa inyo dahil sa aking pagdating ng huli. Emperador ng dragon? Ikaw talaga ang emperador ng dragon? Imposible yan. Hindi ito maaari. May lakas ka pa ng loob na insultuhin ang emperador ng dragon, patayin silang lahat. Huwag. Ako'y isang hamak na tao na walang kaalaman, pakiusap, emperador ng dragon. Huminahon po kayo. Joe Xiaokun? Hindi ba't napakayabang mo kanina? Ako'y nagmataas lamang at hindi ako marunong tumingin sa aking utang na loob. Handa akong ibigay ang lahat ng ari-arian ng Qiao Group at agad na umalis sa lalawigan ng Jiang. Pakiusap po, emperador ng dragon. Iligtas niyo po ang aking buhay. Sa tingin mo ba, magkaka-interes ako sa maliit mong yaman? Ako. Ruyan, tulungan mo akong magmakaawa. Alalahanin mo na ang ating dalawang pamilya ay matagal nang magkakilala. Iligtas mo ang buhay ko. napakarami mong kasamaan. Dapat ay inasahan mo na ang pagdating ng araw na ito. Agad na kalkulahin ang lahat ng ari-arian at krimen ng mga pamilya Qiao at Yuan. Kung sino man ang may sala, walang matitira, uubusin silang lahat. Masusunod, mga tauhan, dalhin na ang mga taong ito. Huwag. Emperador ng dragon. Patawad. Patawad po. Emperador ng dragon? Dinala ko na po ang panganay na binibini, pabalik. Ilalagay po ba muna siya sa villa? Linisin muna ang lugar na ito. Ang mata ng aking kapatid na babae ay hindi pinapayagan ng dumi. Masusunod. Pumasok na muna tayo. Talaga bang ikaw si Longdi? Tama. Bakit hindi mo sinabi agad? Pinag-alala mo pa ako. Akala ko patay ka na kanina. Matagal ko nang sinabi yan, pero hindi lang kayo naniwala. Kaya pala sinabi mo na, ibinigay sa iyo ni tatay itong manor. Sa simula, akala ko, nagmamalaki ka lang. Ha? Kaklase ko pala si Longdi. Hindi talaga ito kapani-paniwala. Hay, tama na. Huwag na nating pag-usapan yan. Ay, teka, kumusta ang mukha mo? Ayos lang ako. Salamat talaga sa pagtulong mo kanina. Anong pasasalamat? Madali lang yun gawin. Para sa iyo, madali lang gawin. Pero sa akin, malaking utang na loob. Kung hindi mo inalis si Qiao Xiaokun, hindi ko alam kung gaano pa ako magdudusa. Kung may mga api pa sa iyo sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Aayusin ko para sa iyo. Maraming salamat ulit.
Yitian, talagang nagtagumpay ka na. Ang isa sa 4 na pangunahing pamilya ng lalawigan ng Jiang, sa harap mo ay parang isang walang silbing kalaban. Sinabi ko na sa'yo noon na ako si Longdi, pero hindi ka naniwala. Teka, anong meron sa iyo at kay Kiao Xiaokun? Oo nga pala. Ikaw at si Kiao Xiaokun. Anong meron? Ang lahat ng marangal na pamilya sa Jiangsheng ay gumagamit ng kasal upang patatagin ang kanilang kapangyarihan at hindi kami exempted diyan. Ang pamilya Liu at pamilya Kiao ay maraming transaksyon sa negosyo. Naisip ni tatay at ni matandang Kiao na magkakamag-anak at pinagtagpo nila kami ni Kiao Xiaokun. Pero ang isang lalaking bulagsak ay hindi ka bagay. Maraming babae sa paligid ni Kiao Xiaokun, ginagamit niya ang pangalan ni matandang Kiao para makipaglandian sa labas. Ang nalalaman ko lang talaga, may higit sa 10 anak siya sa labas. Hindi ko talaga matanggap na makasama siya. Sa isang binibini ng mayamang pamilya, tulad mo. Hindi rin pala madali ang buhay. Pero ayos na ngayon, nasamsa mo na ang mga ari-arian ng pamilya Kiao. At si Kiao Xiaokun ay naparusahan na rin. Kahit gustuhin pa ni tatay na ipagkasal ako, hindi naman niya siguro ako ipapakasal sa patay, di ba? Hindi ko lang inakala na ang una nating pagkikita bilang magkaibigan pagkatapos ng maraming taon ay masasaksihan mo ang ganitong kalokohan. Ha ha ha? Anong problema doon? Ako nga ang kilalang kilala na rapist. Ngunit hindi mo ako pinagtawanan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nabalitaan ko na nakipaghiwalay ka sa iyong kasintahan. Ha? Kaya, single ka na ngayon? Ganun na nga. Pero, bakit mo na itanong? Kung ganoon, payag ka bang magpalit ng girlfriend? Kung ganoon, gusto mo bang magpalit ng nobya? May nobya na ako. Si Suyan ba ang tinutukoy mo? Hindi ba't nakipaghiwalay ka na sa kanya? Ibig sabihin, ayaw mo sa akin? Hindi. Siyempre hindi. Pero, naipaliwanag ko na kay Suyan na ang kasunduan ko sa pamilyang Su ay ipagpapatuloy. Mas pinipili mo ang pamilyang Su kaysa sa akin? Ako, hey, Sa yaman, mas malakas ang pamilyang Liu kaysa sa kanila. Sa kapangyarihan, hindi matatawaran ang pamilyang Su sa akin. Ano bang kulang ko kumpara sa kanya? Dahil lang ba siya ang pinakamagandang babae sa lalawigan ng Jiang? Pangit ba ako sa paningin mo? aray, hindi. Aba, sa Jiangcheng, kung pangit ka, wala nang magandang babae pa. Kung ganoon, bakit mas gusto mo siya kaysa sa akin? 5 taon na ang nakalipas, inakusahan ako ng mali at pinalayas ako ng pamilyang Ye. Dahil sa kasunduan ko, si Suyan ay ininsulto sa lalawigan ng Jiang. Ngayon, nakabalik na ako, kaya kailangan ko siyang bayaran. Kahit pag gusto mo, baka ang pamilyang Su ay ayaw. Alam ng buong Jiangcheng na pinaplano ng pamilyang Su na ipakasal si Suyan at Yamang. Hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila, hindi sila titigil. Huwag kang mag-alala sa bagay na iyan. Malapit nang mawala ang pamilyang Ye. Wala kang silbi. Ang laking gulo ang ginawa mo. Hindi ako ang may kasalanan, kay Yetian lang dapat sisihin. Malinaw na may koneksyon siya sa gobernador, pero hindi niya talaga sinabi. Ito ang dahilan kaya hindi lang ako nakagalitan ng gobernador, pero nawala pa ang imbitasyon. Kaya wala akong pagkakataong makadalo sa Longdi Banquet. Hindi ka mapakinabangan. Kung mayroon ka lang kalahati ng talino ni Yetian, hindi sana napipilitan ang pamilya Ye na magpasakop sa iba. Nang-iinsulto ka ba na mas mababa ang anak ko kaysa sa bastardo na iyon? May lakas ka pa ng loob na magsalita. Noon, kung hindi dahil sa iyo, na iginiit na panatilihin ang magkapatid, paano nangyari ang ganitong malaking kapahamakan? Ngayon ka pa nagre-reklamo? Kung hindi ba noon, ako ang nagbigay ng solusyon agad. Pagkatapos mamatay ng matanda, na inampon at pinalitan ang magkapatid na Yetian, isa pa rin tayong tagapamahala, nagseserbisyo pa rin sa iba. Ang perang kinikita nating dalawa, hindi pa makabili ng sira-sira at maliit na bahay. Ang villa na tinitirhan natin ngayon ng pamilya Ye, lahat ay dahil sa akin. Aray, sige na. Tama na iyan. Hindi pa natin naaayos ang problema ni Yetian, pero nagkakagulo na tayong mga sarili natin. Tama ba iyan? Ay, oo nga. Dapat nating matanggal si Yetian agad. Si Suyan ang pinakamagandang babae sa Jiang Province. Hindi niya pwedeng kunin. Huwag kang mag-alala. Naglakas loob si Yetian na kalabanin tayo, kaya hindi na natin siya hahayaang mabuhay pa. Sa piging ng Longdi, ako mismo ang sisira sa walang kuwentang iyan. Pero, hindi ba tayo tinanggalan na ng imbitasyon sa piging ng Gobernador General? Wala tayong imbitasyon? Paano tayo makakapasok sa venue? Sabi ni Longdi, isang imbitasyon ay pwedeng magdala ng pamilya. Wala tayo, pero meron ng Su family. Gagamitin natin ang imbitasyon ng Su family upang makapasok sa piging at ibubunyag natin ang tunay niyang pagkatao. Sisiguraduhin ko na si Yetian
ay hindi na makakakita pa ng libingan. Mahal na emperador ng dragon, maaari na po kayong pumasok at magpahinga. Aakayin ng inyong lingkod ang ginang patungo sa reception hall. Wag na! Ako mismo ang magpapakilala kay Suyan sa lahat. Teka, siguraduhin mong maalagaan mo ang mga panauhin ngayon dahil nais kong ang lahat ng may kapangyarihan sa lalawigan ng Jiang ay makasaksi ng isang magandang palabas. Masusunod. Oh, hindi ba't si Yetian yan? Bakit nakatayo ka lang dito sa labas? Ha 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 ha. Yetian! Suyan, sa wakas dumating ka na. May inihanda akong sorpresa para sa iyo. Tara na. Bumalik ka rito. Ang mga dadalo sa piging ngayon, ang lahat ng makapangyarihan sa lalawigan ng Jiang. Kung makikita nila, nakikipaglandian ka sa isang tagapagbantay ng pinto, gusto mo bang tuluyan nating ipahiya ang pamilya Su? Ha 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 ha. Sabi ko na nga ba masyadong malaki ang ere? Nagkukunwari na makakadalo sa piging ng emperador ng dragon at maging konektado pa sa emperador ng dragon. Isa lang pala siyang tagabantay. Ha ha ha, Yetian. Hindi mo inasahan yan, hindi ba? Nakarating pa rin ako rito kahit wala akong imbitasyon. Kung hindi kayo darating, paano magpapatuloy ang palabas? Ano ang binubulong mo? Iniwan mo ba sa bahay ang boses mo? Sinasabi ko sa inyo, kayong iilan, nakikipagsiksikan lang kayo gamit ang imbitasyon ng pamilya Su para makadalo sa piging ng emperador ng dragon. Hahaha, napakalaking kapal ng mukha. Puta, ang tagapinto na ito. May gana pang murahin kami? Bantayan mo itong pinto. Kung hindi, babaliin ko ang binti mo. Yetian, pinapayuhan kitang umalis na habang maaga pa? Kung hindi, kapag nalaman ni Longdi na ginagamit mo ang pangalan niya para manloko kung saan-saan, baka hindi ka na makita pang muli sa lupa. Ay, tingnan lang natin sa mga sandaling iyon kung sino ang hindi na makikita pang muli sa lupa. Haha. Ngayon ka lang makakapagmayabang at makakapagsalita ng malaki? Kapag nakita mo na si Longdi, baka maiihi ka na lang sa salawal? Huli na para lumuhod at magmakaawa. Ha ha ha. Ganito na lang, Yetian. Dilaan mo itong laway ko at linisin. Baka sakali, ako ay magpapakita ng awa. Pagkatapos, kapag nakita na natin si Longdi, hindi ko na ibubunyag ang ginawa mo. Ano sa tingin mo? Ha 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 ha. Yemang, huwag kang sumosobra. Yemang? Ang tagal na, pero ganoon pa rin. Tanging ang edad lamang ang tumatanda, pero hindi tumatalino. Ha 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 ha. Yetian, hindi na ako naiinis sa mga walang kabuluhang sinasabi mo dahil hindi ako makikipagtalo sa isang patay na tao. Ha 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 ha. Yetian, dapat ang basura ay nananatili sa tambakan. Sa pilitan ka kasing pumapasok sa pamilyang mayaman na ito, hindi ka pa rin magtatagumpay. Tama ang sinabi ni Yelaw. Tama si Matandang Ye. Dapat ang basura ay nakatayo sa basurahan. Binibining Liu, dumating na po kayo. Sa tingin ko, hindi rin. Kayo dapat nakatayo rito. Pamilyang Ye, nakikisiksik sa gitna ng mayayaman. Ang basurahan doon, iyon ang inyong hantungan. Binibining Liu, ano po ang ibig ninyong sabihin diyan? Hindi nyo ba maintindihan iyon? Simple lang ang ibig kong sabihin. Ang pamilyang Ye, hindi karapat-dapat na tumayo sa tabi namin. At lalong hindi karapat-dapat sa piging ng emperador ng dragon. Yetian, huwag mo silang pansinin. Tara na sa loob. Itong binibining Liu, mayroon kaya siyang koneksyon kay Yetian? Hindi ko rin narinig na binanggit ni Yetian iyan. Napakahirap naman pakinggan ang sinasabi ni Binibining Liu. Karapat-dapat o hindi, nandito na kami. May imbitasyon kami mula sa Su. Kahit pa ang emperador ng dragon, hindi niya kami maitataboy. Ikaw ba si Suyan? Ikaw ba? Yung bulag sa katotohanan na punong ginang ng pamilyang Su na nagkansela ng kasunduan kay Yetian? Binibining Liu, ano po ba ang ibig ninyong sabihin? Wala namang ibig sabihin. Dahil ayaw ninyo kay Yetian, pamilyang Su, hayaan nyo na lang siya sa akin. Gusto ko siya. Binibining Liu, ano ang ibig mong sabihin diyan? Gusto kong makipagtransaksyon sa inyo. Kapag ipinaubayan ninyo sa akin si Yetian, handa akong bigyan ng pamilyang Su ninyo ng bilyon-bilyong order at tulungan ko kayong maging kilala sa Jiang Province. Ano mang gusto ninyo, kaya kong ibigay sa inyo. Gusto kong makipagkasundo sa inyo. Basta ibibigay niyo lang sa akin si Yetian, handa akong bigyan ng pamilyang Su ng $1 billion na order at suportahan ang inyong pamilyang Su upang maging tanyag sa lalawigan ng Jiang. Kung ano man ang gusto niyo, maibibigay ko sa inyo. Ibigay? 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 Ibibigay namin. Mama, ano po ba ang ginagawa niyo? Ano ba ang alam mo? Ang pamilyang Liu ay isa sa 4 na dakilang pamilya. Sa tulong nila, ang ating pamilyang Su, siguradong uunlad at tataas ang posisyon. Ganito kagandang pagkakataon, bakit hindi mo pa kunin agad? Miss Liu,
Ako ang may autoridad sa bagay na ito. Hinding-hindi ko papayagan si Yetian na pumasok sa pamilyang Su namin. Itong kasunduan na ito, tinatanggap namin. Yetian, nakita mo naman, ang pamilyang Su ay talagang hindi gusto na ikaw at si Suyan ay magpakasal. Mas mabuti na piliin mo ang pamilyang Liu. Buong puso kitang tutulungan. Kung hindi si Suyan ang nagsabi, wala itong halaga. Miss Su, kapag pumayag ka na ibigay sa akin si Yetian, ipapahanda ko agad sa Liu ang kontrata. Ano sa tingin mo? At saka, buong puso kitang susuportahan para maging pinuno ng SUS at hindi ka na makokontrol pa ng kahit sino. Itong kasunduan na ito, hindi ka lugi. Bakit ka pa nakatunganga? Sumagot ka na agad. Itong kasunduan na ito, para sa akin, talagang hindi ako lugi, pero hindi ako papayag. Transaksyon na ito para sa akin at hindi talaga masama. Gayunpaman, hindi ako papayag. Ginang Su, nakapag-isip ka ba ng mabuti? Ang kondisyon na inaalok sa iyo ng pamilya Liu ay napakaganda. Baliw ka ba? Baka hindi na ito maulit pa? Bakit hindi ka pumayag? Dahil si Yetian ay isang tao, hindi siya gamit para ipagpalit. Hindi ko siya pwedeng pangunahan. Kailangan niyang pumili para sa kanyang sarili. Suyan, kapag nakuha lang natin ang pagkakataong ito, ang pamilya Su ay aangat agad. Ma, hanggang kailan mo pa ako pipiliting sumunod sa iyong moralidad? Nakapagdesisyon na ako, kahit na wala kaming pera at kapangyarihan, hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang ganitong mapagsamantalahang buhay. Suyan, ikaw. Kung pinili ako ni Yetian, karangalan ko iyon. Pero Ginang Liu, kung pinili ka ni Yetian, rerespetuhin ko ang desisyon niya at babasbasan ko kayo. Yetian, ngayon naiintindihan ko na kung bakit napakahigpit mong sundin ang kasunduan sa kasal sa pamilya Su. Totoo, ako ang talo. Ginang Leo, kung maghahanap ka ng lalaking titira sa bahay, bakit kailangan mo pang hanapin ng walang kwentang iyon? Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, nang walang pag-aalinlangan. Handa akong magpakasakit para sa iyo, kahit anong mangyari. Karapat-dapat ka ba? Anong problema sa akin? Ako ang panganay na binata ng pamilya Ye. Bakit hindi ako karapat-dapat? Siya, isang basura na pinalayas ng pamilya Ye. Nakayanan mo pa siyang piliin? Bakit hindi ako pwede? Kailan pa naging ganito? Kapangit ang pamantayan ko. Kailangan ko pang maghanap ng lalaki sa tambakan ng basura? Ginang Su, ang kondisyon ko ay mananatiling valid. Kung sakaling magsisi ka, pwede mo pa rin akong hanapin. Yetian, bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko ang malaking kawalan mo ng hiya. Isang tao lang na tulad mo, umaasa pa na makapag-asawa ng mayaman? Ikaw. Ayan na. Tama na. Huwag mo na siyang kausapin pa. Parating na ang Pangulong Long. Kung makikita ng Pangulong Long na nakikipagtalo tayo sa isang tagabantay ng pinto, nakakahiya. Tama. Huwag na nating patulan pa ang taong ito. Pumasok na tayo. Hintayin mo ako. Pagkatapos ng handaan, patayin kita sa huli. Sino ang gusto mong patayin? Sino ang gusto mong patayin? Gobernador, dumating na po kayo. Ano ang inyong ginagawa dito? At nagkakagulo kayo? Hindi ba ninyo alam na ngayon ang bangkete na inorganisa ng emperador? Kung sino man ang magsisimula ng gulo sa mahalagang okasyon na ito, kukunin ko ang buhay niya. Gobernador, hindi po namin kasalanan. Itong batang ito ang... Itong bata... Yetian, bakit may mukha ka pa para tumayo dito? Kung hindi ako rito, saan ako pupunta? Umalis ka na. Hindi mo pa narinig ang sinabi ng gobernador? Kapag naglakas loob kang gumawa ng gulo sa napakahalagang okasyon na ito, kukunin ko ang buhay mo. Kung dumating na ang mahal na emperador, huli na para tumakas ka. Dumating na ang emperador? Narinig mo ba? Dumating na pala ang emperador. Yetian, kung hindi ka aalis at madadamay ang pamilya Ye, hindi kita patatawarin. Tama. Umalis ka na. Gusto mo pa bang ako mismo ang magpalayas sa'yo? Ikaw? Sino ang gusto mong paalisin? Gobernador, itong batang ito. Itong bata? Naglakas loob ka bang ganyanin at hamakin ang emperador? Ang mahal na emperador? Emperador. Siya ang emperador? Imposible. Hindi ito mangyayari kailanman. Tama. Ito ay talagang isang pagkakamali. Gobernador, siya ang suwail na anak na itinakwil namin sa pamilya Ye. Mga walang malay na nilalang, paano mo nagawang insultuhin ang emperador ng ganito? Ipinagmamalaki mo ba yan? Gobernador, huwag po kayong magpabuyo sa panloloko niya. Tama ang sinabi ng matandang ginang. Wala lang siyang kuwenta sa pamilya Ye. 5 taon na ang nakalipas noon. Itinakwil siya dahil gumawa ng malaking pagkakamali at pinalayas sa pamilya Ye. Sa loob ng 5 taong ito, gaano man siya kahusay, imposibleng maging henyo siya at emperador. Teka, 5 taon na ang nakalipas? Yetian,
Talaga bang ikaw iyon? Ikaw talaga ba ang emperador? Hindi ito maaari. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ay isa lang na walang kuwentang taong nagmamakaawa sa pamilya Ye. Paano ka naging emperador? Ye Tian, hindi ka ba aamin ka agad? Gusto mo bang madamay ang pamilya Ye at parusahan din ng emperador? Matagal na akong umamin, pero kayo ang hindi lang naniniwala. Ako ang emperador. Nagtatangka ka pa rin magsinungaling. Hump. Isang grupo ng mga walang muwang na tao. Emperador, ang pamilya Ye ay sunod-sunod na nagbigay ng kahihiyan sa iyo. Hinihiling ko po sa iyo, Emperador, na magbigay ng parusa. Emperador ng Dragon, sunod-sunod na ininsulto ng pamilya Ye ang Emperador ng Dragon. Hilingin ko po sa Emperador ng Dragon na magpataw ng parusa. Imposible ito. Paano ito nangyari? Siya ay isang walang kuwentang tao lamang. Paanong naging siya ang emperador ng dragon? Siya ang emperador ng dragon? Ang taong ito na walang kwenta, siya pala talaga ang emperador ng dragon? Ang manugang na kinamumuhian ko ay siya pala ang pinakamarangal na emperador ng dragon sa mundo? Hindi maaari. Paano ito nangyari? Nagsikap akong mabuti. Ako mismo ay kinontak ang emperador ng aso. Sa wakas ay sinira ang pamilya Ye, pero hindi ko talaga ito inasahan na maiiwan si Ye Tian bilang panganib. Isang simpleng walang kuwentang tao. Paanong nakabangon at naging emperador ng dragon? Ito, Matandang ginang, sa wakas ay inamin mo na. ano? Wala akong sinabing anuman. Ikaw ay nakipagsabuatan sa bansang silangang isla, sumusuporta sa labas at loob ng pamilya Ye upang sirain ang pamilya Ye. Ito ay pagtataksil sa bayan at sa Panginoon. Ye Chengde, matandang ginang, alam na alam ba ninyo ang inyong mga kasalanan? Tapos na ang lahat. Dalhin sila sa akin. Gusto kong makita ng lahat ng kilalang tao sa lalawigan ng Jiang, ang mga taong nakikipagkaisa sa kalaban, ang sumira sa pamilya Ye, at nagtangkang agawin ang posisyon kung anong kahihinatnan. Opo, dalhin sila sa akin. Pumasok muna tayo. Ang palabas, nagsisimula pa lang.